Ayon sa ulat, ang anak na babae ng Jian Group na napagpalit noon, si Jian Xiu, ay natagpuan na ang kanyang pamilya. Ang dalaga ni Jian na lumaki sa isang ordinaryong pamilya, sa wakas ay naibalik ang kanyang pagkakakilanlan at bumalik na sa kanyang mga magulang. Ngunit ang peke na dalaga na kumuha ng kanyang lugar, mananatili pa rin ba sa Jian? O babalik siya sa isang ordinaryong pamilya? Hindi pa alam ang balita. Boss Fu, ito ang mga dokumento ng aming kumpanya, Boss Fu. Ngayon si Jian Xiu ay nakabalik na sa pamilya Jian. Ibig sabihin, ito ang aming kapatid na babae sa dugo, si Fu Xiaobei. Kung gayon, dali na tayo. Sunduin na natin ang ating kapatid na babae. Sigurado ako na si Jian Xiu ay sinabi na sa kanya na wala tayong pera, ang ating sitwasyon. Tingnan lang natin kung gugustuhin pa niyang umuwi. Ano ang gagawin natin ngayon? Patuloy na tayong magtago ng ating pagkakakilanlan. Fu Xiaobei, pinalitan kita sa pamilya Fu at nagtiis ako ng halos 20 taon ng paghihirap. Pero ikaw, ginamit mo ang pagkakakilanlan ko at nagpakasasa sa lahat ng kayamanan at karangalan sa pamilya Jian. Ngayon, oras na para ibalik iyon. Umalis ka na! Dala mo ang iyong mga gamit. Umalis ka na at bumalik sa mga magulang mo sa dugo. Xiaobei, kunin mo na ang pera na ito. Kunin mo. Makakatulong ito kung sakaling kailanganin mo. Baliw ka ba? Bakit mo binibigyan ng pera ang isang dayuhan? Fu Xiaobei, dahil hindi ka naman namin tunay na anak, umalis ka na sa pamilya Jian ngayon, huwag ka nang mag-abalang bumalik pa. Kaya pala, kapag natagpuan na ang tunay na anak, madali lang sa inyo na itapon ako ng walang pag-aalinlangan. Aalis na ako ngayon at hinding-hindi na ako babalik pa. Fu Xiaobei, 20 taon na pagpapalitan ng buhay. Ngayon, oras mo na para bumalik at danasin ang mahirap na buhay. Kung nakabalik na ang bata, huwag na tayong magtago ng sekreto. Mas mabuting sabihin na natin sa kaniya ang totoong sitwasyon ng pamilya Fu. Huwag kang magmadali. Nakalimutan mo na ba si Jian Xiu? Sa tingin ko, mas mabuting huwag muna nating sabihin sa kaniya ang pamilya Fu. Ang pinakamayamang pamilya sa Beijing. Sige, iyan na ang gagawin natin. Sa wakas, makikita ko na ang mga magulang ko. Nandito na. Hello, ako si Xiaobei. Tanong ko lang, ito ba ang pamilya Fu? Ikaw si Xiaobei, ang kapatid ko. Ako si Fu Mingxi. Ako ang inampon ng mama at papa. May inampon pa pala? Mukhang hindi naman masamang tao ang pamilyang ito. Kapatid, pasok ka na. Xiaobei, Ma, Halika na, umupo ka. Xiaobei, welcome home. salamat Papa. Nakita mo na, ganito lang ang environment ng bahay namin. Kung hindi mo kaya, pwede ka pa rin bumalik. Huwag kang mag-alala. Pa, hindi ako isang mapagmataas na dalaga. At pagkatapos nito, ako ang maghahanap ng pera. Pabuhayin tayong 4. 6 tayo. 6 kaming miyembro ng pamilya. Xiaobei, ako ang iyong panganay na kapatid na lalaki, si Fu Yandong. Sa ngayon ay isa lang akong simpleng manggagawa. Xiaobei, kumusta? Ako ang pangalawa mong kuya, si Fu Zhenan. Nagde-deliver ako ng pagkain. Sa hinaharap, kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin at bibilhin ko para sa iyo. Ako ang pangatlo mong kuya. Nagkita na tayo kanina. Ay, oo nga pala. Sa kasalukuyan, naghahanap pa rin ako ng trabaho, kaya para akong walang trabaho. Magiging napakasaya ko kung 3 kuya ang magpoprotekta sa akin. Sobrang saya. Tama na. Huwag na kayong tumayo. Kumain na tayo. Tara na. kumain na tayo. Xiaobei, bakit hindi ka kumakain? Masama ba sa panlasa mo ang pagkain? Hindi po, Ma. Ang lutuin po ni pangatlong kuya ay talagang napakabango. Kumain ka pa. Ito na ang pinakamagandang kainan natin sa loob ng ilang araw sa pamilya. Totoo, wala tayong ganito kadalas na pagkain, kaya kumain ka pa ng marami. Salamat po, Ma. Araw-araw 6 na tao ang naghihintay ng pagkain. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita ng pera para mapabuti na ang ating pagkain. Xiaobei, mas mahirap ang kalagayan ng pamilya namin kaysa sa pamilya Jian. Hindi mo naman siguro kami pandidirihan, hindi ba? Mukhang kasing ugali niya si Jian Xiu, mapili sa mayayaman at iwas sa mahihirap. Hoy, pangatlo, pwede mo bang tanggalin ang apron na yan? Ang awkward tingnan eh. Ay, May naisip na akong ideya. Alam ko na ang gagawin ko. Ang maid cafe, magtitinda ako ng kape sa kalye. Magtitinda ng kape sa kalye?
Nagtrabaho ako sa isang coffee shop dati. Mahusay akong gumawa ng kape. Dagdag pa rito, 3 kuya ko ang nakasuot ng maid costume. Tiyak na magiging patok ito. Magdadamit na maid? Hindi ba medyo? Ay nako, ito ang unang beses na nais magnegosyo ng bunso at ginagawa niya ito para kumita at makatulong sa gastusin sa bahay. Mas mabuti pa iyan kaysa manatili lang sa bahay at walang ginagawa, hindi ba? Oo. Para sa lokasyon, pipiliin ko ang shopping area na pinakamalapit sa mga nagtatrabaho. Tiyak na mabenta ito. Kung gayon, ako at ang mga katrabaho ko ay magsasabi sa kanila para sila ay pumunta at suportahan ka. Sige, Kung gayon, ako pa rin ang magde-deliver at ako mismo ang maghahatid ng kape natin. sige. Saktong wala akong trabaho, matutulungan kitang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Napagkasunduan na natin iyan. Kain na, kain na, kain na! Boss Han, natagpuan na ang inyong tagapagligtas. Nasaan siya ngayon? Si Binibining Jian iyon. Siya ay mula sa pamilyang Jian, ang supplier sa Nancheng. Ihanda ang regalo? Bibisitahin natin ang pamilyang Jian bukas. Masusunod. Sa wakas, natagpuan na kita. Halika, maupo kayo, Boss Han. Boss Han, kung may kailangan kayo, pupunta na lang ako sa kumpanya ninyo. Bakit pa kayo nag-abalang personal na pumunta rito? Tito, ang pagpunta ko rito ngayon ay para kay Binibining Jian. Xiaoyu, kilala mo si Boss Han? Minsan ay nagligtas ng buhay ko si Binibining Jian. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para mag-propose ng kasal sa inyo at hihingi ng kamay ni Binibining Jian. Ang Ginoong Han na ito ay tila napakabibilib. Talagang tama na bumalik ako sa pamilya Jian. Xiaoyu, kailan mo niligtas si Ginoong Han sa pamilya Fu ba? Papa, iyon ay mga pangyayari na noong nakaraan. Ang importante, nakita ako ni Kuya Chushuan, hindi ba? Ang pagliligtas ni Binibining Jian sa akin, talagang iniingatan ko iyon sa aking puso. At pati ang Binibining Jian, ang nunal sa iyong balikat, naaalala ko rin ng malinaw. Ang nunal sa balikat? Kahit ganoon pa man, itong seremonya ng engagement, hindi ba masyadong minamadali? Papa, hindi ito minamadali. Masaya akong gawin ito. Bakit ang pakiramdam ko sa Binibining Jian ay sobrang kakaiba, hindi katulad ng naaalala ko? Huwag kang mag-alala. Binibining Jian, pupwede mo muna akong samahan sa loob ng ilang panahon. Sapagkat kung walang intensyon si Binibining Jian, hindi ba ako'y magiging mapilit? Paano magiging mapilit? Kuya Chushuan, sobra akong masaya sa iyo. Mga bata, magkakilala muna kayo, hindi pa huli ang lahat na magpakasal kapag lumago na ang inyong pagmamahalan. Sige, paalam muna. Papa, bakit hindi mo hayaang si Kuya Chushuan ay magtakda ng petsa ng engagement? Ang kasal ay isang malaking bagay na dapat pag-isipan ng mabuti. Ang pamilyahan nila ay isang nangungunang pamilya sa Beicheng. Ano pa ang pinag-iisipan mo? Sa tingin ko talaga ay naguguluhan ka na. Sir Han, talagang masaya ako para sa inyo. Pagkatapos ng napakaraming taong paghihintay, sa wakas ay natagpuan mo na ang inyong tagapagligtas at sa wakas ay sumikat na ang araw sa inyo. Tigilan mo na ang kadaldalan, magmaneho ka na. Teka muna. May sariwang kape na giling kamay. Tikman ninyo, tikman ninyo. Dali, dali, dali. Dali, tingnan ninyo. Mayroong kape ng maid na may guwapong lalaki. Sariwang kape na giling kamay. Kuya, huwag naman kayong masyadong matigas. Gumawa kayo ng magandang pose. Bunso, gusto mo bang hubarin mo ang iyong damit para makita ng mga dalaga ang iyong abs? Hubad. 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 Wow. Gusto ko ng isang tasa. Gusto ko ng 3 tasa. Gusto ko rin, gusto ko rin. Gusto ko rin. Huwag kayong magagawaan. Dali, mag-ingat kayo sa kaligtasan. Hindi ko inaasahan ang sikat na pangatlong binata ng pamilya Fu. Sa halip na maging isang dalubhasang manggagamot, ay nagtatrabaho pala rito bilang male maid na nagbebenta ng kape. Ginoo, malamang ay nagkamali kayo ng pagkakakilala. Ang kuya ko ay hindi isang dalubhasang manggagamot. Gusto niyo po ba ng isang tasa ng kape? Bakit parang may pamilyar akong pakiramdam tungkol sa babaeng ito? Bakit parang pamilyar siya? Gusto mo ba ng kape?
Second Young Master Han, bakit ka nandito sa ganitong lugar? Huwag mong sabihin na simpleng uminom ka lang ng kape? Huwag mo ring sabihin sa akin na simple ka lang nagbebenta ng kape. Kuya, ito na ang latte mo. Salamat kuya! Gumawa ako ng Amerikano para sa iyo. Amerikano lang talaga ang iniinom ko. Salamat. Kuya, kilala mo ba itong Ginoo? Sabi niya kanina, ikaw daw ay isang divine doctor. Ano ang ibig sabihin yan? Ay, hindi ko kilala. Nagkamali lang siya sa pagkakakilala. Hindi kilala, ha? Naalala ko na? Naalala ko na? Siya? Siya ang pinagkakautangan ko. Pinagkakautangan niya? Magkano ang utang ni kuya? Ako na ang magbabayad ng utang niya. Sandali lang, hintayin mo ako. Kukunin ko lang. O, hindi ba ito ang peking dalaga ng GN family? Ang mahirap na dalaga ng Fu family? Si Fu Xiaobei. Bakit ngayon? Naging katulong na. Sa buhay, dapat mong malaman ang iyong sariling halaga. Ang pagiging isang katulong mo, talagang bagay na bagay sa iyo. Ang yaman na ninakaw o sa pilitang nakuha, kailangan pa ring bayaran balang araw. Peking dalaga ng GN family? Kaya pala ang nagligtas sa akin dati. Hindi si GNC, kundi siya. Anong ginagawa mo rito? Naparito ako para tawanan ka lang. Kapag mas masama ang kalagayan mo, mas masaya ako. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Naku, mahal kong kuya. Ilang araw pa lang ang nakalipas magkapatid pa tayo. Pero pinalalayas mo ako. Nalulungkot ang ate mo. Ano itong pinagsasasabi mong nangiinis? Hindi ba ikaw ang materialista? Dahil nalaman mong ikaw ay anak ng pamilya Jian, ay binaliwala mo ang pagmamahal at pag-aalaga ng pamilya Fu sa iyo sa loob ng maraming taon at umuwi ka sa pamilya Jian nang hindi nagpapaalam? Dahil iyan sa inyo. Ay teka, hindi ba't ikaw? Ang gustong mabigyan ng magandang buhay ang anak mo at lihim na nagpalit sa amin. Tito? Ikaw, Tay, huwag na po kayong magalit. Ako po ang inyong tunay na anak, Binibining Jian. Umalis ka? Kailangan pa naming magtrabaho. Ay, Kuya Choksuan? Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo nga sila. Inaapi nila ako. Sa tingin ko, ikaw ang nang-aapi sa kanila. Salamat. Babalik ako para magkape sa ibang araw. Hala? Kuya Choksuan? Hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Aray! Ang saya-saya mo magbilang ng pera, ah. Kuya, hindi ko inasahan na malaki ang kikitain natin ngayon. Mayroong 1,000 piso. Kung makakakita tayo ng 1,000 piso araw-araw, malapit na, makakapagbukas na tayo ng isang maliit na coffee shop. Kapatid, ano mang gusto mong gawin? Palagi ka naming susuportahan. Noong huli kong tingnan ang dalaga ng pamilya Jian, may nakaligtaan ba tayong impormasyon? Wala po, totoo pong ang dalaga ng pamilya Jian ang nagligtas sa inyo. Tingnan mo ang kapatid ni Fu Mingxi. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento pagkalipas ng 2 oras. Opo. Ay nako, aking sinta at pinakamamahal, sino ang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo agad kay mama. Si mama na ang bahalang magturo ng leksyon sa kanya. Kasalanan iyon ni Fu Xiaobei. Nagkaroon kami ng kaunting alitan ngayon. Nakita ni Kuya Chushuan. At hindi na niya ako kinausap. Ay nako, huwag ka nang maging malungkot, nasasaktan ng lubos ang puso ni mama. Mas maganda pa rin ang anak ko, makinis at malinis, hindi katulad ni Fu Xiaobei. May napakalaking nunal sa balikat. Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay ng dalaga ng Jian, lagi ko iyong tatandaan. At ang nunal, sa balikat ng dalaga ng Jian, natatandaan ko rin iyon. Nunal? Anong hitsura ng nunal niya? Pakita mo sa akin. Meron ako rito mismo. Tingnan mo. Ito kaya, ang nunal na sinasabi ni Kuya Chushuan? Mukhang... Boss Han, nalaman ko na Bilisan mo, sabihin mo. ang kapatid ni Boss Fu, si Beb Fu ay ang bata na nagkapalit sa pamilya Jian at ngayon lang siya nakabalik sa pamilya Fu. Ibig sabihin, si Fu Xiaobei talaga ang nagligtas sa akin? Pasensya na Boss Han, hindi ko pa iyan nabeberipika. Ipagpatuloy ang paghahanap. Masusunod. Gusto kong makita kung may nunal ba siya sa balikat. Ginoong Han, Amerikano pa rin po ba ngayon? Oo, Pumunta ka na po roon at hintayin ako. Ginoong Han, handa na po ang kape ninyo.
Ingat. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ni Kuya Chukswan na si Fu Xiaobei talaga ang nagligtas sa kanya. Ay, Xiaobei. Salamat, Ginoong Han. Hoy, Xiaobei. Halos matumba ka kanina. Ikinagulat ko. Mabuti na lang at nandyan si Kuya Chushwan. Dapat talagang parehong-pareho ito sa birthmark na iyon. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Opo, opo. Huwag kang mag-alala. Fu Xiaobei, inago mo na sa akin ang 20 taon ng karangalan at kayamanan. Ngayon, huwag mong subukang agawin din sa akin ang lalaki. Ang posisyon ng Ginang Han ay dapat maging akin. Ikaw nga. Sa wakas, natagpuan din kita. Huwag kang tumingin, Kuya Chushwan. Napakapangit ng birthmark na iyan. Kaya pala si Jian Xiu talaga ang nagligtas sa akin. Pinagdudahan ko pa siya. Paano siya nagkaroon ng birthmark na katulad ng sa akin? Bakit ka nandito? Ginoong Han, halos nabayaran ko na lahat ng utang ko sa iyo. Bakit ka pa bumalik dito? Sa tingin ko lang, masarap magtimpla ng kape ang kapatid mo. Gusto ko lang ulit uminom. Kuya, bakit ka nandito? Xiaobei, pagod ka ba ngayon? Hindi po, kuya. Itong si Fu Mingxi. Dati ay halos hindi ako pinapansin. Ngayon naging sobrang bait niya kay Fu Xiaobei. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka welcome dito? Naglakas loob ka pa rin bumalik dito? Hindi ka ba natatakot sa akin o sa panganay na kuya? Kuya, magkapatid naman tayo sa lahat ng mga taon na ito. Kailangan mo ba talagang maging ganito katigas? Naalala mo na magkapatid tayo ngayon? Kuya, alam kong nasaktan ko kayo noon sa mga ginawa ko. Pero wala akong magawa. Kaya naisip kong bumalik para kamustahin kayo. Nagpapasalamat ako sa kabaitan mo, binibining Gian. Pero payo ko sa iyo, layuan mo ang kapatid ko mula ngayon. Kung dahil sa iyo ay may masamang mangyari sa kanya, gagantihan kita. Kuya, magkapatid tayo sa loob ng maraming taon. Ilang araw mo palang kilala si Fu Xiaobei, pero sobrang bait mo na sa kanya. Dahil iba si Xiaobei sa iyo. Hindi siya materialistiko at talagang para sa pamilya namin siya. Karapat dapat siyang mahalin. Kuya, ito ang dapat kong gawin. Mag-aanak tayo, di ba? Kayo? Ngayong nandito si Kuya Chushwan, hindi pa ako pwedeng makipag-away sa pamilyang Fu. Kuya pangatlo, sana maintindihan mo ako. Siyempre, ang pamilyang Jian pa rin ang aking tunay na magulang. Ayokong masaktan ang damdamin nila, pero hindi ko inaasahan na sa halip ay nasaktan ko ang damdamin ni nanay at tatay. At pati na rin ang mga kapatid ko. Ganito, mayroon akong 5 milyong piso sa card na ito. Ito ang pambayad ko na bigay ni tatay. Ibibigay ko ito sa inyo ngayon. Bilang kabayaran na lang sa inyo. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Di namin kailangan yan. Kung sa tingin mo kulang pa ang halagang ito, mayroon pa akong isang komersyal na ari-arian mismo sa sentro ng lungsod. Pwede kayong pumunta doon at magtayo ng isang coffee shop. Ate Xiao Yu, kailan ka pa naging ganito kagalante? Tunay ngang mapagbigay si Ginang Jian. Kuya Chushwan, dapat ko talagang gawin ito. Ay, Ate Xiao Yu, ikaw talaga ang tumutulong sa amin sa matinding oras ng kagipitan. Paano mo nalaman na itong maliit kong stall ay araw-araw na inaarawan at talagang inuulan? Talagang nagdulot ito sa akin ng napakaraming paghihirap. Sa pera na ito at doon sa ari-arian, makakapagtayo na ako ng coffee shop. Maraming salamat talaga, Ate Xiao Yu. Nasaan na ang titulo ng lupa? Sinasabi ko sa iyo ngayong, Fu Xiaobei, huwag kang masyadong abusado. Si Ginang Jian ay may mabuting puso, naniniwala akong lubos. Tiyak na hindi siya magsisinungaling. Bakit naman? Papasabihan ko na lang ang katiwala maya-maya na ipadala ang titulo ng lupa rito sa inyo. Mabuti, kung ganoon, maghihintay lang kami dito sa'yo. Fu Xiaobei, humanda ka sa akin. May napulot akong pera ngayon. Tingnan ko lang. Kumusta po? Ito po ang title ng lupa na ipinadala ni Miss Gian. Pakitanggap po. Salamat po. Ito ang titulo ng lupa na ipinadala ni Jian Xiu. Titulo ng lupa? Nako, si Jian Xiu pumunta sa coffee stand ngayon para lang mapabilib si Brother Chushwan. At magpakitang tao, pinapakita niya kung gaano siya kageneros. Ibinibigay niya sa atin ang titulo ng real estate. Nagbigay pa nga siya sa atin ng 500,000 piso. Si Xiu na ito, siya mismo ang nagbigay ng problema sa sarili niya. Bakit natin tatanggihan ang libreng perang ito? Inaantok na ako. Magpapahinga na muna ako. Kailangan ko pang magbenta bukas. Sige na,
Sige na. Si Xiaobei, napakarami niyang ginawa nitong mga nakaraang araw. Masakit talaga sa puso ko. Kasalanan mo. Hindi ba't ikaw at si Mama ang nagbigay ng masamang ideya? Pag-iimbestiga pa ba? Sa loob ng ilang araw ay kaarawan na niya. Ibibigay ko ang birthday party. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang anak na babae ng pinakamayamang tao. Dapat matagal na iyan ginawa. Ito ba ang coffee shop natin? May coffee shop na tayo? Xiaobei, dahil may coffee shop na. Tayo, hindi ka na aabuti ng init at ulan sa labas. Xiaobei, para lang mabigyan ka namin ng sorpresang ito. Talagang nagpakahirap ang tatlo mong kuya. Gustong-gusto ko talaga ang coffee shop na ito. Pero saan kumuha ng ganoong kalaking pera ang pamilya natin? Huwag kang mag-alala, ang mga materyales na ito ay nakuha ni Kuya, sabi niya. Mga sobrang gamit daw ito sa pagre-renovate ng kasamahan niya at saktong nagamit natin. Sige, kayong dalawa na ang bahala. Alis muna ako. Paalam. Ay, oo nga pala. Xiaobei? Oh, ito ang sikretong reseta na ginawa ni Kuya Third para sa iyo. Sikretong reseta? Anong sikretong reseta? Ito ang fat-reducing coffee na ginawa ni Kuya. Third para sa iyo. Fat-reducing coffee? Pero hindi ba ito magkakaroon ng side effects? Huwag kang mag-alala, tandaan mo yan. Walang side effect ito maliban sa pagpapapayat. Sige. Ma. Ginang. Magkakilala ba tayo ng lubusan? Tawagin mo akong Ginang Gian. Matandang babae, pinapayuhan kitang huwag sumobra. Ito ang teritoryo ng pamilya Fu. Ay, wow. Kailan pa? Naging sa inyo ang tindahang ito? Kailan naging sa amin? Tanungin mo ang mahal mong anak. Mama, wala akong kinalaman dito. Sa tingin ko, ang pamilya Fu ay talagang sakim. Tumahimik ka. Titingnan ko ngayon, gaano katigas ang buto ng pamilya Fu. Kung ayaw mong maghirap, ibalik mo agad ang titulo ng lupa at ang bank card sa anak ko. Sige. Kaya pala namamalimos. Tingnan mo nang mabuti. Kaninong pangalan ang nasa itaas nito? Itong lugar na ito, nasa tabi mismo ng tindahan ni Jian Shio, medyo malas. Imposible. Saan ka kumuha ng pera? Kinuha mo ba sa pamilya Jian? Jian Shio, huwag kang sumobra. Ito ang perang pinaghirapan ko. Kunin mo na ang bank card at titulo ng lupa mo. Hindi ako responsable kung mawala mo yan. Ikaw! Pinapunta ako rito ng aming CEO para personal na magbigay ng regalo sa iyo para sa pagbubukas ng iyong negosyo, Binibining Fu. Ano ito? Ito ay isang titulo ng lupa para sa isang coffee plantation sa Colombia. Sabi niya, napakahusay mo raw magtimpla ng kape, kaya naman binigyan kanya ng isang coffee plantation. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Napakabigat nito. Pwede mo yan tanggapin, pwede talaga. Tanggapin mo na po ito, Binibining Fu. Mayroon nang nagbayad para sa iyo. May nagbayad para sa akin? Sino ang tumulong sa akin? Hindi ko pa nabibisita ang kapatid mong babae simula nang makauwi siya. Ang napakaliit na regalong ito ay walang halaga kumpara sa iyo. Lubos kang napakabait, Ginoong Zhang. Huwag mo namang masyadong sirain ang kapatid ko. Hindi naman, ikaw ang tunay na nagpapalambing sa kanya kapatid. Sa pagbili ng coffee plantation na ito, nakatulong ka rin ng malaki. Fu Xiaobei, talaga namang napakagaling mo. Ang bilis mong nakakuha ng mayamang lalaki, bukod sa pinakamayaman. Wala pa akong narinig na sinuman ang gagastos ng ganoong kalaking halaga para bumili ng isang buong coffee plantation. Kayo po ba ay? Ako ang ina ng pamilya Jian. Maaari ko bang malaman kung sino ang inyong pinuno? Ang aming pinuno ay hindi basta-basta na maipagkakatiwala sa inyo ng mga hamak na pamilya na basta na lang tatanungin. Huwag kayong masyadong mapangahas. Kung gayon, ano ang mayroon ng pamilya Fu? Kung talagang makapangyarihan ang inyong pinuno, bakit sila padadalhan ng mga gamit? Sa tingin ko, baka may hindi lang pagkakaunawaan, di ba? Ano ba kasing pagkakaintindi ang meron? Talagang napakarami ng chismis ng makitid na isip. Binibining Fu, pakiusap ko ninyo na ang kontrata para makabalik na rin ako at magulat. Hi. Kayo, mag-ina ng pamilya Jian, kung wala na kayong gagawin, umalis na kayo agad, hindi kayo welcome dito. Fu Xiaobei, nakikain ka at nakitira ng libre sa bahay namin sa loob ng 20 taon. Ngayon, oras na para suklian mo ang utang na loob mo sa amin sa pagpapalaki namin sa iyo. Paano mo gustong suklian ko? Gusto namin ng kalahati ng shares ninyo sa coffee shop at coffee farm na ito.
Paano si Kuya Tatlo? Ayos lang, nandito si Kuya Tatlo. Hindi ka namin hahayaang maapi. Paano kung ayaw naming ibigay? Kung ayaw ninyong ibigay, hindi kami aalis. At kayo, wag na kayong umasa na makakapagbukas kayo ng maayos. Nangangahas ka ba? Sa tingin ko, ang pamilya Gian ayaw na siguro magpatuloy sa buhay sa Beicheng, hindi ba? Ang taas ng boses mo. Sa hindi nakakaalam, akala mo kayo na ang pinakamayaman sa Beicheng. Titingnan ko nga kung paano mo kami sisirain sa negosyo. Sa loob ng 3 minuto, wakasan ang lahat ng pakikipag-ugnayang pangnegosyo sa pamilya Gian at dapat na i-blacklist sila sa buong industriya. Sabi ko, Ginoo, talagang pareho ka pa rin ng dati. Alam mo lang ang magmayabang. Ano? Ang pinakamayamang tao ay tinapos na ang pakikipagtulungan sa amin. Hindi naman namin siya ininsulto. Hindi ito maaari. Yu, bilisan mo. May malaking problema sa bahay. Ha? Ay, huwag ka nang mag-abalang magpaalam. Sino ba talaga ang inaway ninyo? Lahat ng pamumuhunan ng pamilya Fu ay binawi, lahat ng kooperasyon ay tinapos, tapos na. Talagang tapos na tayo ngayon. Yung batang iyon, wala namang koneksyon sa pamilya Fu. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ma, pa, gawan ninyo agad ng paraan. Kagagawa ko pa lang ng maayos na buhay. Hindi pwedeng magbangkarota ang pamilya Gian ng ganito? Hi, Yu. Ang problema natin ngayon, baka ang pamilyahan lang ang makakatulong sa atin na malampasan ang krisis. Kailangan naming gawin ang lahat ng makakaya namin para mapakasal kayo ni Han Chuk-suan ng maaga. Papasukin mo ako? Gusto kong hanapin ang presidente ninyo. Wala po kayong appointment, hindi po kayo pwedeng pumasok. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang fiancé ng presidente ninyo. Fiancé? Ngayong panahon, masyado ng marami ang nagsasabing sila ang fiancé ng presidente namin. Sino ka ba para magyabang? Ikaw. Ay, Binibining Gian. Hinihintay mo ba si Presidente Han? Patay. Baka totoong siya ang fiancé ni Presidente Han? Binibining Gian, dito po kayo. Ginoong Han. Kuya Chushuan, sa wakas nakita na rin kita. May kailangan ka ba sa akin? Sa opisina mo na lang tayo mag-usap. Ano ang ginagawa mo? Kuya Chushuan, kailan mo ako pakakasalan? Gusto kong bigyan ka ng isang engagement ceremony na hindi mo malilimutan. Hindi tayo dapat magmadali. Kuya Chushuan, ayaw mo ba akong pakasalan? Huwag mong kalimutan, iniligtas kita noong bata pa tayo. Hindi ko talaga iyan malilimutan. Gusto ko lang, natatakot lang ako, na baka isipin mong masyadong minadali itong lahat. Hindi, Kuya Chushuan. Gusto ko nang magpakasal sa iyo sa lalong madaling panahon, ngayon na. Bakit nagmamadali si Binibining Gian na magpakasal? Mayroon ba siyang sadyang itinatago? Kung gayon, pagkatapos ng iyong ika-20 kaarawan, mamimili tayo ng araw. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Binibining Gian, sa totoo lang, simula nang makita ka, madalas nang umiti si Ginoong Han. Kailangan mo ring, Ginoong Jiang, tulungan mo akong kausapin si Kuya Chushuan para maging maayos ang lahat. Aba, syempre, napakabait ni Binibining Gian, hindi na kailangan pang sabihin, alam kong talagang gusto ka ni Ginoong Han. Pero pakiramdam ko ay palagi siyang walang emosyon sa akin. Hindi pa kasi nagkakaroon ng karelasyon si Ginoong Han, wala siyang karanasan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ligawan siya. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Kapag naging ginanghan na ako, tiyak na hindi ka na mawawala ng biyaya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo at totoo lang. Dati, nagduda rin siya na ang nagligtas sa kanya ay ang panganay na anak na babae na bumalik sa pamilyang Fu. Pero sa huli, pinili pa rin niya si Binibining Gian. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Fu Xiaobei, talagang sumusunod ka pa rin sa akin. Humanda ka sa akin. Xiaobei? Ako? Aray? Aray, masakit ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko, may problema sa kape nyo. Fu Xiaobei, dahil sa pag-iilusyon mo kay Kuya Chushuan, sisiguraduhin kong magsara ang coffee shop mo. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Alam ko, huwag kang mag-alala.
Hindi na magtatagal ang coffee shop niya. Aasahan ko yan. Sige. Hoy, huwag kang uminom. Marumi ang kape na ito. Ano ang inihalo mo sa kape? Anong inihalo ko? Kayo ang may inihalo, hindi ba? Sinira niyo ako. Sange, tulungan mo akong tingnan ang CCTV. Okay? Huwag na kayong tumingin sa CCTV, ipapulis ko kayo. Ayun, anong sitwasyon yan? Sabi ko na, Fu Xiaobei, para lang makabenta ka ng kape, talagang handa kang gawin ang lahat? Nilagyan mo ng gamot ang kape ng customer. Hindi pa nga nakukumpirma kung may gamot, pero ikaw, pinilit mo nang maniwala na may inihalo kami sa kape? Anong ginagawa mo? Hindi ako allergic sa kape at hindi rin sumama ang tiyan ko. Nandito ang testigo at ang ebidensiya, ipapulis ko kayo. May gamot ba talaga o wala? Ipalaboratorio ang kape na hindi naubos para malaman ang katotohanan. Kuya Chushwan, bakit ka nandito? Dumaan ako at narinig kong may kaguluhan, kaya pumasok ako para tingnan. Tama si Mr. Han. Dalhin muna natin itong natirang kape para ipasuri at saka tayo mag-report sa pulisya. Hindi nila dapat malaman na ako ang may gawa. Lalo na't nandito pa si Kuya Chushwan. Kung hindi ang kasal namin, wag na tayong magpatawag ng pulis. Fu Xiaobei, ang totoo, nagkasakit ang customer dahil sa kape sa tindahan mo, kaya isara mo na agad ang tindahan at ayusin mo. Magbayad ka na lang ng danyo sa tapusin na lamang ito. Bakit? Takot ka bang tawagin ng pulis? Baka ikaw ang nagbayad sa taong ito para lang guluhin kami? Papaanong mangyayari iyon? Kuya Chushwan, ako ay nashock lang kanina, kaya nasabi ko iyon. Ngayon, tingnan mo. Gusto lang tayong biktimahin ng taong ito. Umalis ka na dyan. Ate Xiaoyu, ang bilis mo namang magbago ng mukha. Kanina naniniwala ka ng husto na may kung anong inihalo sa kape ko. Ngayon nag-iba na ang isip mo. Bukod pa rito, umalis siya dahil sinabi mo, masyado siyang masunurin. Huwag mo akong siraan. Wala akong kinalaman dito. Alam kong ikaw yan. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na agad. Mabuti at naayos na ang problema. Tara na. Sige, aalis na ako. Fu Xiaobei, nangahas kang ipahiya ako sa harap ni Kuya Chushwan. Humanda ka. Kuya Tatlo, kung sakaling makita mo si Han Chuxwan, pakisabi na lang sa kanya, salamat ha, tinulungan niya ako kanina pero hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya. Normal lang sa taong may konsensiya na gawin iyon. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Kuya Tatlo, kailangan nating tumanaw ng utang na loob. Alam ko, hahanap ako ng oras para magpasalamat sa kanya. Kuya Tatlo, ikaw ang pinakamabait. Hi, Xiaobei. Hindi pa kita natatanong, anong pakiramdam nang makabalik sa bahay? Napakasaya, napakabait sa akin ni Mama at Papa, at mas mabait pa sa akin ang mga kuya ko. Napakasarap talaga maramdaman ang pagmamahal ng pamilya. Xiaobei, halika. Kumain na tayo. Sige. Anong nangyari sa akin kanina? Nais ko pa siyang halikan si Xiaobei. Ang nangyari ngayon, mukhang si Jian Xiu na naman ang may pakana. Bakit niya ba laging pinag-iinitan si Fu Xiaobei? Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. General Manager Han, ang relasyon nilang dalawa ay sadyang napakakomplikado. Baka may mga hindi lang pagkakaunawaan na hindi natin alam. Kahit na may pareho siyang nunal sa balikat, parang napakaiba niya ngayon. Teka, nakita rin ni Manager Ma ang batang babae na nagligtas sa akin noon. Nakita rin ni Manager Ma. Hanapin mo si Manager Ma para kumumpirma kung siya ba talaga si Jian Xiu. Sige po, General Manager Han. Si Xiu, nabanggit ba ng pangalawang binata ng pamilyahan kung kailan kayo magpapakasal? Tama, magpakasal na kayo agad. Sabi ni Kuya Chushwan, pagkatapos ng birthday ko, tsaka pa lang namin isa sa isip ang kasalan. CCU, dapat ayusin mo talaga ang pakikisama mo kay Han Chuxwan. Ang pamilya Jian ay aasa sa iyo para umangat sa buhay. Sinabi sa akin ni Asistenteng Zhang na pupunta si Kuya Chushwan sa Guofan Hotel bukas para sa isang party. Pupuntahan ko siya bukas para ipahayag na niya ang aming relasyon agad-agad. Sibe, kaarawan mo na bukas. Naganda kami sa Gofan Grand Hotel para ipagdiwang ang kaarawan mo. Sa Guofan Grand Hotel? Napakamahal niyan. Kaunting kaarawan lang. Hindi mo naman kailangang maging kagarbo ng ganito, hindi ba? Si Bei, dapat ayusin ang pagdiriwang ng iyong ika-20 kaarawan. Huwag kang mag-alala sa pera.
Ito ang unang kaarawan mo simula nang bumalik ka sa pamilya Fu. Talagang pinapahalagaan ito ng 3 mong kuya at naganda pa sila ng damit para sa iyo. Kung ganon, pupunta muna kami ng pangatlo kong kuya sa Guofan Grand Hotel para i-promote ang aming pang-diet na kape. Haha, sige. Sundin mo ang lahat ng gusto mo. Basta, masaya ang mahal kong anak. Ako ang panganay na binibini ng pamilya Jian. Ang mapapangasawa ng CEO ng Han Group na si Han Chukswan. Anong karapatan mo para pigilan mo ako? Ito ang birthday party ng dalaga ng pamilya Fu. Walang makakapasok nang walang imbitasyon. Ang pamilya Han ay isang sikat na pamilya. Kapag kinalaban mo ako, kinalaban mo na ang pamilya Han? Kaya mo ba itong panagutan? Anong nangyayari? Manager, ang babaeng ito ay nagpakilalang nobya ni Second Young Master Han. Walang imbitasyon sa handaan. Gusto talagang pumasok. Pareho namang mukhang mamahalin ang suot ng dalawang ito. Kung sinasabi nilang nobya sila ni Second Young Master Han, posible rin. Hindi natin pwedeng kalabanin si Second Young Master Han. Hayaan na, papasukin na lang natin sila. Masusunod. Bakit hindi pa dumarating si third brother? Si Fu Xiaobei? Bakit siya nandito? At nakasuot pa ng ganyan? Baka naman gusto niyang akitin si Kuya Chushwan? Ay, hindi ba ikaw si Sister Xiaobei? Bakit? Nagsara na ba ang coffee shop mo? At nagde-deliver ka ng kape sa isang high-end na banquet hall? Sa tingin ko, gusto mo lang mang-akit ng mayaman, di ba? Wala akong itatago sa iyo. Ang tinatawag mong high-end na banquet ay birthday party ko. Ma, kailangan nating mag-isip ng paraan para mapalabas agad si Fu Xiaobei. Kung hindi at inagaw niya si Kuya Chushwan, paano na? Ang birthday party mo, tingnan mo ng mabuti. Ito ay birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Anak ng pinakamayaman? Wala namang sinabi si third brother. Anak ng pinakamayaman? Mas mabuting magpakita ka ng respeto, umalis ka na agad para hindi ka na kailangang palayasin pa ng mga gwardiya. Kayo siguro ang dapat umalis, hindi ba? Ay, hindi ba ito ang aking third brother na walang ginagawa araw-araw? Bakit? Namamalimos ka ba? Paano kayo nakapasok? Sa pagkakaalam ko, hindi kami nagpadala ng imbitasyon sa inyong pamilyang Jian, hindi ba? Pagpadalhan kami ng imbitasyon? Ano ba kayo? Talagang nagpapanggap kayong labis. Tingnan mo, hindi ba kamukha ng ang ikatlong binata ng pamilya Fu ang taong iyon? Balita ko na, ang pamilya Fu ay tahimik na kumikilos at ang 3 anak ng pamilya Fu ay sinanay na magsikap sa lipunan mula pa noong bata. Ang pinakamaswerte ay ang binibini ng pamilya Fu. Hindi na kailangang dumaan sa pagsasanay sa lipunan, kundi magmana na lang ng ari-arian. At mayroon pa siyang 3 kuya na nagmamahal sa kanya. Anong pinagsasabi ninyong walang kapararakan? Masyadong mukhang mahirap ang dalawang iyan. Paano magiging anak sila ng pinakamayamang pamilya? Matagal na ako sa pamilya Fu, pero hindi ko kailanman narinig na ang pamilya Fu ay pinakamayaman. Bakit mo pa sila sasayangin ng salita? Tawagin mo ang 2 gwardiya at palayasin sila. Tama. Bilisan ninyo at tawagin ang gwardiya para itaboy ang 2 iyan. Kundi, kapag dumating ang totoong pinakamayaman at matuklasan nilang nagpanggap ang 2 ito, paano kung magalit sila sa lahat? Si Fu Xiaobei, hindi pa man nagtatagal sa pamilya Fu, ay natuto na agad manggansyo at mangdaya. Ang galing mo talaga. Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Talagang sinasamantala ninyo kami. Kung naglakas loob kayong gawin ito sa kapatid ko, hindi ko na rin kayo pagpapakitaan ng awa. Ikaw na pulubing napakabaho. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Sino itong gumagawa ng gulo? Sila. Palayasin mo agad ang 2 impostor na ito. Huwag mong dungisan ang birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Sigurado ka bang palalayasin mo kami? Kung tinatakot mo lang kami, okay lang, pero tatakutin mo pa ang manager? Manager, ang 2 ito. Ang babae ang nangaakit ng mga mayayamang binata, at ang lalaki ay siyang nagpapakalat ng mga panloloko. Dali, itaboy mo na sila. Senyorita, mayroon ka namang ganda. Kung gusto mong makahanap ng mayamang lalaki, kaya kitang bigyan ng pagkakataon. Sumunod ka sa akin at sisiguraduhin kong magiging sagana ang buhay mo. Fu Xiaobei, pumayag ka na, dali. Ito na ang pagkakataon mong umangat sa buhay. Oo nga, Xiaobei, pumayag ka na sa manager na ito para hindi ka na mahirapan pa pagkatapos nito. Mahal ko, sumama ka na sa akin. Subukan mo pang hawakan siya ulit, babaliin ko ang binti mo. Aba,
Sinipa mo ako? Mukhang nagsasawa ka na sa buhay mo. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Si JNC ito, sinasadya niyang galitin tayo para maging kahiya-hiya tayo. GOBA, hindi hahayaan ni Kuya na apihin ka ng iba sa harap ko. Fumingsi, ang lakas talaga ng loob mo. Nangangahas kang magkagulo sa birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Sa tingin ko, talagang gusto mong mamatay. Kapag dumating ang pinakamayaman mamaya, titingnan natin kung paano ka tatakbo. Tumahimik ka. Kahit pa pinakamayaman, kailangan pa ring makatuwiran at tapat, hindi ba? Ang mga taong nasa ilalim niya, na mga hayop na nakasuot tao, titingnan ko kung paano niya sila ipagtatanggol sa harap ng lahat. Pinakikinig mo ba ang bilyonaryo sa katwiran? Kaya kanyang durugin sa isang pitik lang? Kasi nidali ng pagpiga sa isang langgam. Fu Xiaobei, makinig ka sa akin. Mamaya, pagdating ng bilyonaryo, huwag mong sabihin na magkakilala tayo para hindi kami madamay sa galit niya. Sa oras na iyon, huwag mo ring asahan na tutulungan ka namin. Sige, gusto ko yan. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa inyong mag-ina habang buhay. Ikaw? Itong si Kuya, nakipag-away na, nag-eskandalo na, tara na. Kapag dumating ang bilyonaryo dito, ang mag-inang ito ay babaliktarin ang lahat ng katotohanan at hindi na natin maipapaliwanag ang ating panig. Anong nangyayari? Hindi ba't iyan si Kalihim Wang, ang kalihim ng panganay na anak ng bilyonaryo? Anong nangyayari? Kalihim Wang, bakit po kayo nandito? Malakas ang ingay dito sa inyo, kaya titingnan ko kung anong problema. Ay nako, wala naman po. May 2 daga lang po na nakapasok. Huwag po kayong mag-alala, paaalisin ko agad ang mga daga. Tiyak na hindi maaapektuhan ang mga bisita. Oo nga po, Kalihim Wang. Wala itong kinalaman sa manager. Kung may sisisihin man, ang 2 daga na yan, talagang napakatuso nila. Tama po, Kalihim Wang, itong magkapatid na ito, dahil sa pera, nagsusuot ng mga bastos na damit, nagsisigaw sa kalye, ngayon nakapasok na naman, hindi ko alam kung ano na naman ang gagawin. Ano pa bang gagawin nila? Gusto lang naman nilang akitin ng mga mayayaman para maging prinsesa. Ayon sa narinig ko, may 3 anak na lalaki ang pinakamayamang pamilya. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Oo, dapat tawagin na agad ang mga tao para paalisin siya. Kung paaalisin, hindi ba parang pinapalampas lang sila? Dapat ay saktan sila palabas para matuto sila sa kanilang pagkakamali. Narinig nyo? Kung hindi pa kayo aalis, huwag nyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Bobong bulag, hindi mo man lang makilala ang daga sa may-ari ng bahay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Pakiusap, manahimik. Ang pinakamayamang tao ay malapit ng lumabas. Palakpakan natin siya. Tumahimik na muna. Darating na ang pinakamayamang tao. Palakpakan natin siya. Siya ba talaga ang pinakamayamang tao? Maligayang pagdating sa inyong lahat para saksiyan ang araw ni Fu at ang araw ng aming pamilya na pinakamakahulugan. Alam nyo, ang handaan ngayon ay inihanda para sa kaarawan ng aking anak na babae. Ngunit ang mas mahalaga ay para salubungin ang kanyang pagbabalik. Ito ang aking minamahal na anak, si Fu Xiaobei. Xiaobei, halika na. Huwag matakot, Kuya Tatlo, sasamahan kitang umakyat. Inaanunsyo ko, lahat ng ari-arian ng pamilya Fu ay mapupunta sa aking kapatid na si Fu Xiaobei. Mula ngayon, sinumangmang api sa aming maliit na prinsesa ng pamilya Fu ay makikipag-away sa buong pamilya Fu. Ako ang magiging pinakamatapat na kabalyero ni Xiaobei. Kuya Tatlo, hindi kaya nananaginip lang ako? Xiaobei. Hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Kung hindi ka talaga naniniwala, kurutin mo ako. Nangangahulugan iyan. Talaga bang mayaman ang pamilya namin? Oo. Diyos ko, ito ay isang bagay na hindi ko man lang pinangarap. Imposible. Nagsasabuatan kayo at nagdudula, hindi ba? Halos 20 taon akong nanirahan sa pamilya Fu. Bakit di ko alam na ang pamilya Fu ang pinakamayamang pamilya? Dahil sa pagiging mapili mo sa mayaman at mahirap, ang pamilya Fu ay may sinaunang tuntunin na subukin ang mga kaapu-apuhan na wala pang 20 taong gulang. Hindi mo na ipasa ang pagsubok ni nanay at tatay. Kalokohan. Anong klaseng pagsubok? Nagsabuatan lang kayo para lokohin ako? Tapos ngayon, binabaliktad ninyo na? Ako ang may problema.
hindi ka pinabayaan ng pamilya Fu. Kahit hindi namin sinabi sa iyo ang tungkol sa pagiging pinakamayaman, kailanman ay hindi ka namin tinipid. Pero ikaw, mula pagkabata, dahil sa pagmamahal namin sa iyo, ginawa mo kaming parang mga utusan at marami ka pang mga reklamo kina nanay at tatay at paulit-ulit ka pang bastos magsalita. Bakit pa kailangang magkwento ng ganyan sa kanya? Ano man ang kanyang katayuan, hindi siya kasing halaga ng kahit isang hibla ng buhok ni Xiaobei namin. Sige, piliin ninyo si Fu Xiaobei. Pagsisisihan nyo ito. Nasaan ang manager? Bakit pa kayo nakatunganga diyan? Di pa ba kayo aalis para palayasin ang pesteng yan? Maliit lang talaga ang paningin ko. Nakagalitan ko pa ang dalawang mahal kong bisita. Sila lang po ang nanloko sa akin. Paaalisin ko na po sila ngayon din. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Fu Xiaobei, inagaw mo ang halos 20 taon ng buhay ko sa pamilya Jian. Ngayon inagaw mo pa. Ang kayamanan at karangalang dapat ay akin. Siguradong mapaparusahan ka. Xiaobei, hindi mo naman siguro kami masisisi ng nanay mo dahil sa panuloko namin sa'yo, di ba? Hindi ba ito ang tradisyon ng pamilya Fu? Sa totoo lang, mayaman ka man o galing lang sa isang ordinaryong pamilya, basta totoo ang pagmamahal ninyo sa akin, sapat na yon. Mabuti. Xiaobei, ito ang lahat ng property na hawak ko. Kung ayaw mong magtrabaho, pwede kang manatiling may-ari ng lahat ng yan at magpahinga na lang sa bahay. Hindi, kuya. Napakamahalaga nito. Kunin mo na lang ulit. At saka, Xiaobei, ito ay hindi lang isang relo, isa rin itong microcomputer. Oh, para sa'yo. Salamat, kuya. Ay, huwag ka nang mahiya sa akin, kunin mo na. Ako ang nag-imbento nitong tableta. Kayang-kaya nitong gamutin ang lahat ng klaseng lason. Pero sana, hindi mo na kailanganin. Xiaobei, itong jade pendant, ito ay ang kayamanan ng pamilya Fu na ipinasa na sa bawat henerasyon. Ibibigay ko ito sa iyo. Salamat, mama. Aalagaan ko ito ng mabuti. Boss Han, kinumpirma ko ulit kay Manager Ma. Tiyak na tiyak siya na si Miss Jian Siyu sa larawan ay ang nagligtas sa iyo noon. Pero bakit? Wala akong maalala ni Katiting tungkol kay GNCU noong bata pa siya? Boss Han, marahil masyado nang matagal kaya lumabo na ang iyong alaala. Lahat ng ebidensya ngayon ay nagpapatunay na si Miss Jian Siyu ang nagligtas sa iyo, kaya huwag mo nang pagdudahan pa. Kung gayon, simulan na ang paghahanda para sa aming engagement ni Miss Jian. Huwag mong sasabihin ito kay Lolo sa ngayon. Lubos ko pong naiintindihan. Chukshuan, handa ka na ba? Magsisimula na ang handaan ng pamilya. Fu, kailangan na nating umalis. Opo, Lolo. Umalis na tayo. Isang malaking pagbati ang ipinapaabot namin kay Boss Fu sa pagkakabalik ng kaniyang mahal na anak. Salamat, salamat. Napakaganda ng inyong anak. Happy birthday sa inyong anak. Maligayang kaarawan. Ay, hindi ba't may dalawang marangal na bisita pa ang hindi dumarating? Sina Old Master, Han at Chukshuan ba ang tinutukoy mo? Si Han Chok-Chuan ba? Bakit parang mukhang malapit ang pamilya niya sa pamilya natin? Maligayang pagdating, Old Master Han, Young Master Han. Humihingi ako ng paumanhin. Ako itong matanda, mahina na ang mga binti, kaya nahuli na naman ako. Lolo Han, malaking karangalan na nakadalo ka. Magandang gabi po, Tio Fu, Tia Fu. Nabalitaan ko na, natagpuan na ni Jifu ang kanyang biological na anak. Siya ba itong dalagita? Magandang gabi po, Lolo Han. Isa kang napakabuting bata. Sana lang ay mapakasalan ka ng aming si Chu Xuan para maging manugang kong babae. Lolo, huwag ka na pong magbiro. Kunwari ka pang disente, bata ka. Nabalitaan ko na si Chushuan at si Xiaobei ay matagal nang magkakilala. Natulungan pa niya si Xiaobei. Wala po iyon. Huwag na po kayong mag-alala, Tia Fu. Sige na, sige na. Kayong mga kabataan, magsaya na kayo. May pag-uusapan pa kami ni Lolo Han. Binibining Fu, maligayang kaarawan. Ito ang regalo ko para sa iyo. Salamat. Hindi pa ba alam ni Jihan? Kanina, yung mag-ina sa pamilya Jian ay talagang ikaw ang pinuntahan. Pasensya na, hindi ko sila pinayagang lumapit. Nakaistorbo ba sila sa inyo? Hindi, nasanay na kami. Mukhang talaga namang maganda ang relasyon ni Jihan at ng pamilya Jian dahil humihingi ka pa ng tawad para sa kanila. Tumigil ka na nga. Bisita pa rin si Jihan. Oo nga. Kami lang ni Xiaobei ang pamilya,
Itong mga ibang tao ay wag nang umarte na parang malapit sila. Kuya, tama na muna. Pangulong Fu, hindi ko alam kung sinabi sa iyo ni Matandang Fu. Noong nabubuhay pa siya, ngunit nagkasundo kami ng pamilya Han na mag-arranged marriage para sa dalawang bata, sina Xiao Bei at Xiao Xuan. Mahigpit ang tradisyon ng pamilya Fu, kaya hindi ko pa itong nababanggit ito. Sinabi nga ng aking ama ang tungkol sa kasal ng pamilya Fu at pamilya Han. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng mga kabataan. Kung magkakagusto ang dalawang bata sa isa't isa, tiyak na wala kaming tutol. Mayroon akong magandang ideya. Ganito ang naisip ko. Papupuntahin natin si Xiao Bei sa Han Group para matuto kay Chu Xuan para magka-developan ang dalawa. Sige, susundin namin ang payo ni Lolo Han. Xiao Bei, simula ngayon, ito na ang bago nating bahay. Naayos na rin ang iyong kwarto. Umakyat ka, tingnan mamaya. Parang panaginip ang lahat ng ito. Xiao Bei, hindi ka na namin hahayaang maghirap pa. Ay, tama. Dahil nandito kayong lahat ngayon, may pag-uusapan tayo. Plano kong ipa-asistente si Xiao Bei kay Han Choksuan sa loob ng ilang panahon para matuto siya kung paano pamahalaan ng kumpanya at kung paano makipagnegosasyon. Ano? Ipa-asistente mo si Xiao Bei kay Han Chuksuan? Nalugi na ba ang pamilya natin? Hindi ako sumasang-ayon dito. Bakit kayo nagmamadali? Maging assistant ni Han Chok-swan? Pwede naman. Pero bakit hindi na? Anlang ako sumama kina kuya para matuto? Oo nga. Wala na kayong ginawa kundi mahalin siya. Wag na siyang mag-aral. Tutal hindi naman tayo umaasa kay Xiao Bei para kumita. Tama si kuya. Gusto ko lang na si Xiao Bei maging isang masayang munting prinsesa. Ayaw lang ng mga kuya mo na mapagod ka. Kung sumama ka sa kanila, tiyak na pagkatapos ng 3 araw, wala na namang gagawin sa loob ng 2 araw. Ang Han Group at ang pamilyang Fu ay madalas magkaroon ng transaksyon. At si Choksuan ay isa sa mga natatanging negosyante ng Beicheng. Kung kasama mo siya, tiyak na marami kang matututunan. Siyempre, igagalang din ng papa ang desisyon mo. Tama ang sinasabi mo pa. Gusto kong subukan. Ano? Xiao Bei, sigurado ka ba talaga? Gusto ko pa ring subukan para may matutunan ako at makatulong ako sa inyo sa hinaharap. Ang galing ng anak ko. Ang talino ng kapatid ko, tiyak na mabilis siyang matututo. Pag may problema, tawagin mo lang kami. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko na aalagaan ko ang sarili ko. Mayroon akong gusto kong ipagbilin sa iyo. Sa mga araw na ito, si Xiao Bei ay magsisimulang magtrabaho sa Han Group. Sa simula, itinalaga siya bilang iyong assistant. Si Fu Xiao Bei? Oo. Pumapayag ang mga taga-Fu. Nagawin ko siyang assistant? Hindi sila pumapayag, ngunit magkaibigan ang ating dalawang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at ang pamilya Fu ay nagpadala ng kanilang anak dito upang matuto. Kailangan mo siyang tratuhin ng seryoso. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang gagawin ko. Teka, ang pamilya Fu ay laging pribado kaya ang pagkakakilanlan ni Xiao Bei bilang anak ng pinakamayamang tao ay dapat na panatilihing mahigpit na kumpidensyal. Naiintindihan ko, Lolo. Kuya Mingsi, bakit gising ka pa? Hindi ka rin ba natutulog? Uminom ka ng gatas. Makakatulong iyan sa iyong pagtulog. Salamat, kuya. Ano ba talaga ang iyong problema? Xiao Bei, ayokong maging assistant ka sa Han Group. Nag-aalala ako na mapagsamantalahan ka. Lalo na ni Han Choksuan. Wala siyang mabuting intensyon. Masyado kang nag-iisip, kuya. Tinulungan pa nga ako ni Han Choksuan dati. Xiao Bei, gusto mo ba talaga si Han Choksuan? Kailangan ko pang gumising ng maaga para pumasok bukas, kaya matutulog na ako. Kung magkakagusto si Xiao Bei kay Han Choksuan, ibig sabihin ba nito wala na akong pag-asa? Aray! Anong ginagawa mo? Ma, sinabi ni Assistant Zhang, pinapunta ni Choksuan si Fu Xiaobei sa Han Corporation para magtrabaho. Sino siya para gawin yon? Hala, kumalma ka muna. Isang maliit na assistant lang naman siya. Pero assistant siya ng presidente. Siya ang pinakamalapit na tao kay Han Choksuan. Kung sakaling sila ay magka-develop pa ng damdamin habang magkasama sa matagal na panahon,
Anong mangyayari sa akin? Aba, at ano naman ngayon? Ikaw ang nasa puso ni Choksuan ngayon. Fu Xiaobei? Talaga namang hindi ka tumitigil sa paninira? Naglakas loob kang agawin ng lalaki ko? Huwag mo akong sisihin kung magiging walang puso ako. Alistanteng Zhang, mag-i-start na bang magtrabaho si Fu Xiaobei ngayon? Inilagay siya ni Jihan sa opisina ng CEO bilang assistant. Lintik ka, Fu Xiaobei? Huwag mong subukan na akitin ang aking kuya Chushuan. Alistanteng Zhang, ang pagpunta ni Fu Xiaobei doon ay gusto lamang guluhin ang relasyon namin ni Chushuan. Pigilan mo siya. Ako na ang pupunta maya-maya. Ako na ang bahala. Binibining Jian, ikaw ang magiging may bahay ng pamilyang Han, kaya susundin ko ang iyong utos. Magandang araw. Ako ang bagong empleyado sa opisina ng CEO, si Fu Xiaobei. Pumasok ako ngayon para mag-report. Sandali lang, tatawagan ko lang ang opisina ng CEO para magkumpirma. Hello. Hello, Alistanteng Zhang. May babaeng nagngangalang Fu Xiaobei na gustong mag-umpisa ng trabaho. Paano ito? Ayaw na ayaw ni Ji. Han ang mga babaeng basta-basta na lang umaabala sa kanya. Huwag mong hayaang lapitan ng babaeng iyan si Ji Han. Maaari ko po bang malaman kung kailan ako makakapag-umpisa? Wala kang tiyaga, ngunit gusto mo pang makapasok sa Han Corporation. Xiaobei, napagod ka ba sa unang araw mo sa trabaho? Sabay tayong kumain ng tanghalian, sisiguraduhin kong masisiyahan ka, kapatid. Huwag na po, kuya. Wala ka ba talagang makitang signal? Kahit ang isang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan? Nakatayo ka dyan sa harap ng desk? Paano ako makakapagtrabaho? Xiaobei, hintayin mo si kuya. Pupunta ako dyan agad. Han Choksuan, bumaba ka rito. Ganyan ba talaga ang ginagawa ng inyong Han Group sa Xiaobei namin? Gandang araw, sir. Pakita niyo po ang inyong visitor's pass. Visitor's pass? Ako, si Fu Mingxi. Kailangan ko ng visitor's pass para makapunta kahit saan. Subukan mo siyang hawakan ulit. Kuya, tama na. Bebe Fujifu, humihingi kami ng lubos na paumanhin. Pinapatawag na po kayo ng aming CEO Han. Boss Han, sadyang napakaabala mo talaga. Iniwan mo si Xiaobei sa ibaba buong umaga. Sa susunod na makikipagkita ako sa iyo, kailangan ko na rin bang magpa-appointment? Ito ay pagkakamali ko, ang receptionist na nagpahirap kay Beb. Fu, naayos na. Mula ngayon, hindi na ito mauulit. Mabuti kung ganoon, dahil kung muling aapiin ang kapatid ko, hindi magdadalawang isip ang pamilya Fu na kalabanin ka. Siyempre may kakayahan ang Fu Corporation, pero ang Han Group, hindi ito lugar para sa laro ng bata. Hindi ko alam kung ang pumasok sa Han Group ngayon ay ang anak ng pinakamayamang tao na nagpapakitang gilas. O ang bagong assistant na gusto mag-aral ng negosyo. Siyempre, nandito ako para mag-aral ng negosyo. Kuya, umuwi ka na. Kaya ko na ito. Kapag muli siyang nasaktan, maghanda ka sa akin. Xiaobei, kapag sinaktan ka, siguraduhin sabihin mo sa kuya. Dahil si Beb, Fu ay talagang gustong matuto, ipakita mo kung paano mag-aral. Inayos na ang iyong workstation. Sumunod ka sa akin. Napakabait mo talaga, Be. Gian, alam mong masama ang tiyan ni Boss Han at nagpadala ka pa ng espesyal na sabaw. Dapat lang iyon. Pumasok ka sa Han Corporation? Fu Xiaobei? Baka gusto mo lang akitin si Han Choksuan para maging ginanghan, ha? Talaga namang wala kang hiya. Jian Siu, anong ginagawa mo rito? Ito ang mapapangasawa ng ating CEO Han, ang pag-iisang dibdib ng pamilya. Gian at Han Corporation ay sigurado na. Ang isang maliit na tao na tulad niya, paanong makakakuha ng balita tungkol sa matataas na pamilya? Kaya naman, itong parang ligaw na manok, wag na siyang mangarap pa na umakyat sa mataas na sanga. Hindi ko inaasahan na si Han Chuk-swan ay mukhang normal, pero ang mga empleyado at kasintahan niya ay mga baliw. Ikaw? Ako? Ginang. Gian, hindi ba kayo pumunta rito para hanapin si CEO Han? Hayaan ninyo akong samahan kayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa ganitong klase ng tao.
Kuya Chukswan, Sinabi ko na kung may kailangan ka, tumawag ka. Huwag kang masyadong pumunta sa kumpanya. gusto ko lang namang kamustahin ka. CEO Han, Anong nangyari kaninang umaga? Sino ba talaga ang sumagot sa tawag mula sa front desk papunta sa opisina ng CEO para ipaprocess ang pagpasok ni Fu Xiaobei? Sino ba talaga ang sumagot? Nakita ko pong abala kayo, kaya iniwan ko muna sa front desk saglit. Tapos nakalimutan ko na po. Iyan ba ang pag-uugali mo sa trabaho? Kasalanan ko po. Kuya Chuswan, si Assistant Jiang naman ay hindi sinasadya. Kung dahil lang sa bagay na ito, sisantahin mo siya, baka masaktan mo ang loob ng mga empleyado. Dahil sa kanya, naantala ang pagpasok ng bagong empleyado. Kung ako'y hindi kikilos, masasaktan ang loob ng mga nasasakupan ko. Kuya Chu X1, noong bata pa ako, pagkatapos kitang iligtas, nagkalagnat ako ng mataas. At hanggang ngayon, sumasakit pa rin paminsan-minsan ang aking ulo at madali rin akong makalimot. Kung dahil sa bagay na ito, paalisin ako ng aking amo, tiyak na labis akong magtatampo. Sa buwang ito, 0 ang performance bonus mo. Huwag mo na ring isipin ang taunang bonus. Salamat, Ginoong Han. Assistant Jiang, ngayong umaga. Ginang Jian, alam ko ang gusto mong sabihin. Ikaw ay naninirahan sa puso ni Ginoong Han sa loob ng mahigit 10 taon. Ayaw ko sanang dahil sa ilang walang kuwentang tao o pangyayari, maapektuhan ang inyong relasyon ni Ginoong Han. Isa kang ang tapat na aso. Sayang lang, ang nagligtas kay Han Chuswan noon ay hindi talaga ako. Huwag kang mag-alala, Assistant Jiang. Mahal ko talaga si Chuswan. Malapit na kaming ikasal. Ayaw ko rin na may lumabas na kung sinong hindi karapat-dapat upang sirain ang aming relasyon. Salamat po kay Ginang Jian. Sa pagtatanggol sa akin, sana rin po ay makasal na ang aming Ginoong Han at si Ginang Jian sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyo, Assistant Jiang. Ngunit kailangan ko pa ring abalahin si Assistant Jiang. Nabantayan ng mabuti, mga galaw ni Fu Xiaobei. Ayaw kong sirain niya ang relasyon namin ni Kuya Chukswan. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Jian. Fu Xiaobei, huwag mong isiping maagaw mo sa akin si Han Chuswan. Dito sa amin, kailangan manlibre ng mga baguhan para bilhan ng merienda ang buong departamento. Tingnan mo ang hitsura mo, baka naman hindi mo kayang bumili ano? Ngayon ang unang araw ko sa trabaho at wala akong talaga kahit anong pera para ilibre kayong lahat. Pero, kilala ko ang may-ari ng isang coffee shop. Kung gusto ninyong uminom, maaari akong sumingil ng service fee para ipagbili kayo. Kaming lahat ng mga elite dito sa opisina ng presidente, huwag mong sabihin, yung mga walang kwentang instant coffee lang ang tinutukoy mo? Narinig nyo na ba talaga ang tungkol sa Male Waiter Cafe? Naku, sikat na sikat iyan ngayon. Nabalitaan ko na sobrang gwapo ng mga male waiter doon at may serbisyo pa silang maghahatid mismo sa inyong pinto. Totoo ba yan? Gusto ko rin. Dali, kunin mo na ang pera ko. Walang problema. Gusto ko rin. Kunin mo na ang bayad. Tingnan natin kung magkano ang kikitain ko ngayon. May emergency ang mga kuya, kailangan nila ng matatangkad at gwapong male model para maghatid ng kape. Ang tatlo mong kuya, nag-aalala na baka maapi ka sa kumpanya, kaya matagal na silang naghanda. Kami ay, Hi. Kuya, hindi ba sinabi ko na ayaw kong mapansin ako ng lahat? Gusto ko lang ay tahimik. Nabalitaan ko na ang gwapong lalaki ngayon ay pwede raw nating hipuin ang abs niya. Talaga? Pwede naman. Sa isang kondisyon, alagaan ninyo ng maayos ang kapatid ko. Oo, sige, walang problema. Walang problema. Sa tingin ko, ordinaryo lang naman siya. Kahit anong sabihin, isa lang siyang taong gagawin ang lahat para sa, handang gawin ang kahit ano, para lang sa pera. At pareho sila ng antas. Ang ingay-ingay ninyo, mukha pa ba kayong nagtatrabaho? Nag-iingay kayo. Pa ba kayong nagtatrabaho?
Anong nangyayari dito? Si Boss Han, kape ng boy service ang in-order ni Fu Xiaobei. Pinagsabihan ko na si Fu Xiaobei na huwag magdala ng mga walang kuwentang tao sa kumpanya habang oras ng trabaho. Ayaw niya talagang makinig. Fu Xiaobei. Ikaw nga ba talaga ang umorder nito? Totoo na ako ang umorder ng kape, pero tungkol sa bayad, nag-AA kami, alam mo ba? Kasama ka, Secretary Liu. Nagbigay ka rin, hindi ba? At sa pagkakaalam ko, ang Boy Service Coffee, na ito ay bagong produkto ng Pamilya Fu. Sinasabi mong walang kuwenta itong Boy Service Coffee? Gusto mo bang ipahiya ang Pamilya Fu? O gusto mong sirain ang relasyon ng Pamilya Fu at Han Corp? Hindi, wala akong ganyang intensyon. At hindi ko alam. Hindi mo alam? Kung gayon, kailangan mong mas tutukan ang direksyon ng kumpanya. Kung hindi, magiging maliit na sekretarya ka lang habang buhay. Napakaluwag ninyo ba? Ganyan ba ang paraan mo ng pakikitungo sa mga bagong empleyado? Tama ang inyong pangaral, Boss Han. Babalik na kami sa trabaho. Boss Han, si Fu Xiaobei, bukod sa pagkolekta ng bayad sa kape ng lahat, kumolekta rin siya ng dagdag na bayad para sa pag-aasikaso ng order. Itong si Fu Xiaobei, talagang may kakaiba siyang dating. Sa tingin ko, matalino siya. Darating ang mag-asawang Gangcheng sa loob ng ilang araw. Ipaayos mo kay Fu Xiaobei ang itineraryo at gawin siyang aking personal assistant. Hindi po yata tama iyon. Baguhan lang po si Fu Xiaobei. Kung magkakamali siya, baka maapektuhan ang kooperasyon. Nandito ako. Anong pagkakamali ang magagawa niya? Fu Xiaobei, sa loob ng ilang araw, darating sa kumpanya ang mga kasosyo mula sa Hong Kong upang makipagnegosyo. Ang ibig sabihin ni President Han ay ikaw ang magiging special assistant niya para pangasiwaan ang biyahe. Ako talaga? Maghahanda ng damit panlangis ang kumpanya para sa iyo at may makeup artist din. Kailangan mo lang manatili sa tabi ni President Han. Sige. Ano? Sabi mo si Chu Xuan ang nagpagawa sa kanya ng special assistant? At naghanda pa ng custom-made na gown para sa kanya? Miss Jian, Jian Siu, bakit ka nandito? Ang pagbisita ng mag-asawa mula sa Hong Kong ay napakalaking bagay. Ako, bilang fiancé ni Chu Xuan, syempre kailangan kong dumalo. Pero, nadumihan ang damit ko. Kaya hihiramin ko muna ang damit mo. pero ang damit na ito ay personal na inihanda ni President Han para kay Miss Fu. Dahil gusto mo, sa iyo na lang. Pagkatapos ng lahat, iyon ay inihanda ng fiancé mo? Kung gayon, salamat. Nasaan si Fu Xiaobei? Sabi ni Fu Xiaobei, ayaw niya raw nitong damit. Kaya umuwi siya para magpalit ng sarili niyang damit. Ayaw niya nitong damit? Oo. Pero para sa akin, napakaganda ng damit na pinili ni Kuya Choksuan. At ayaw kong sayangin ang pinaghirapan mo. Kaya sinuot ko na lang. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta sa kumpanya ng walang importanteng dahilan. Sa totoo lang, pumunta ako rito ngayon dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Pagkatapos na lang ako matapos. Maingat kung pinili ang gown na ito, tiyak na mas mahusay ito kaysa sa inihanda ni Han Chuksuan. Pero sa huli, kung ano ang pipiliin mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon, kapatid. Ginoong Lee, siya ang aming presidente, Ginoong Han. Kumusta po kayo? Ito po ang regalo para sa inyo. Maupo na po tayo. Chushuan, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Fu Xiaobei, pakiayos mo ang mga kasunod na dokumento ng kontrata, tapos dalhin mo sa kwarto ko mamaya. Sige, walang problema. Kuya Chushuan, pasensya na kung bigla akong sumulpot. Naistorbo ko ang trabaho mo. Kasalanan ko.
Hindi ba may kailangan ka sa akin? Para ipagdiwang ang matagumpay mong negosasyon, uminom tayo. Chushuan, ngayong gabi, gagawin kitang lubusang lalaki ni Jian Siyu. Boss Han, Hindi mo na kailangan. Kaya ko mag-isa. huwag kang mag-alala, ihahatid ko si Boss Han sa kanyang kwarto. Inilagay ko ang keycard sa ilalim ng alpombra sa kwarto. Miss Jian, magbihis ka muna at saka mo na alagaan ang binata. Itong mag-asawang Gangcheng, malakas uminom. Boss Han, Boss Han, ang mga dokumento inilagay ko na rito. Boss Han, aalis na po ako. Mr. Han, sobrang masama naman ng pag-inom mo, nakipag-ano ka pa sa kanya. Pero ang ganda ng katawan niya. Sayang at siya ang nobyo ni GNCE. Ang The 36 Stratagems ay tumakas. Isipin na lang nating walang nangyari. Anong nangyayari rito? Bakit lumabas si Fushio? Sa kwarto ni Chakswan? Paano nangyari iyon? Sira ulo talaga. Yang si Fushio, B. Bakit ikaw? Kagabi kami ay may ginawa. Imposible. Lasing na lasing tayo kagabi. Kaya normal lang na hindi mo matandaan. Pero naalala ko na kagabi ay maliwanag na Kuya Chushuan, kung ayaw mong panagutan ako, hindi kita pipilitin. Ngunit, ang pamilyang Jian ay lubos na pinahahalagahan ang kagandahang asal. Ngayon na nangyari ito. Wala na akong mukhang ihaharap pa sa mundong ito. aayusin ko kaagad ang engagement. Binabati kita, Binibining Jian, sa nalalapit na pagpapakasal mo sa CEO. Sila'y perpektong magkatugma. Sa araw na ikasal kami ni Chushuan, iimbitahin ko kayo para kumain ng matatamis. Ang walang kwentang lalaking, yan ay ikakasal na, pero nakikipag-ugnayan pa rin siya sa akin. Hoy, nandito rin pala si Binibining Fu. Ang wine party kagabi ay ginanap sa senior suite ng Han Corporation. Kumusta ang tulog mo? Ito ang unang beses na nakatira ka sa ganyang kagandang hotel, hindi ba? Masakit talaga ang aking likod at balikat. Hindi naman pala kaganda ang mga senior suite. Siguro naman, narinig mo na ang tungkol sa engagement namin ni Chushuan. Dahil diyan, pakisuyong Jinang Fu, tulungan mo kaming ihanda ang seremonya ng aming engagement. Ako ay isang assistant, hindi isang master of ceremonies, kaya wala akong obligasyong tulungan kayong magplano ng kasal. Gayunpaman, kung talagang kaya mong magbayad para dito, matutulungan ko kayong makahanap ng wedding planner. Matigas pa rin ang dila mo. Empleyado ka pa rin ng Han Group? Kaya kailangan mong sundin ang mga utos ni Chushuan. Ibig sabihin ba iyan ni Han Chukshuan? Siyempre iyan ang ibig sabihin niya. Maaari ba kitang lokohin?
May inaasikaso ang CEO, kaya't pakiusap Miss Fu. Tulungan mo kami ng maayos sa paghahanda ng engagement ng CEO at ni Miss Jian. Oh, ano? Narinig mo ba? Dahil utos ito ni Chushuan, magpapakasubsob ka sa trabaho, Miss Fu. Ang asong lalaki na yon, matapos makakuha ng pakinabang, hindi na umamin sa ginawa at ininsulto pa ako ng ganito. Sige, tiyakin ko, nagagawin ko itong isang marangyang pagdiriwang para sa inyo. Aray. Aray. Sino ka? Matandang hukluban? Hindi ka ba tumitingin? Apo. Lolo. Ay, Lolo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Dahan-dahan lamang po ang inyong paghinga. Huwag na huwag kang mag-alala. Lolo, ayos ka lang ba? Hoy! Wala akong kinalaman dito. Itong matanda na ito, siya ang nagpabangga sa sarili niya. Wala itong kinalaman sa akin. Bahagya ko lang siyang tinulak. Halata namang nangungontrata lang siya ng aksidente. Bakit ka pa nakatunganga diyan? Tumawag ka ng 120 emergency number. Ah, oo. Lolo. Lolo, gising na po kayo. Tingnan mo na. Alam ko na. Ang mga taong tulad niya ay nangungontrata lang ng aksidente. Parang malagkit na semento. Hindi mo matanggal. Tumahimik ka. Huwag mong sobrahan, Jian Siu. Dahil sa matandang ito, naantala ang kasalan ko. Kaya mo ba itong panagutan? Sige, aalis na lang ako sa trabaho. Buhay ng tao ang nakataya dito. Kaya dapat seryosohin, may oras ka pa para magsalita ng walang saysay. Lolo, sabi ng doktor ay ayos na kayo. Gumagaan na ba ang pakiramdam ninyo sa ngayon? Oh, Xiaobei, mas maayos na ako ngayon. May biglaan lang akong kailangan gawin ngayon. Kailangan ko na pong umalis. Bababalik po ako bukas, okay? Sige, Mauna na po ako. ang munting babae mula sa pamilya Fu ay talagang mabait. Lolo, bakit ka na ospital? Mayroon pa bang masakit sa'yo? Hindi ba't ikaw ang nagpagalit sa akin? Napakalaking bagay ang pagpapakasal. Bakit hindi mo muna kinausap ang pamilya? Lolo, ako, at si Jian. Kinikilala ko lang ay ang babae sa pamilya Fu bilang aking apo sa batas. Ang ibang tao hinding-hindi maaaring makapasok sa pinto ng pamilyahan. Binibining Jian, mukhang hindi ka gusto ni matandang Ginoong Han at pilit niyang pinakakansela ni Presidente ang engagement. Isang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Gusto pa rin niyang makialam sa lahat ng bagay. Sabihin sa akin kung nasaan ang ospital ngayon. Ako mismo ang aayos nito. Hospital Central. Lolo Han, katatapos ko lang ng trabaho. Ito, niluto ko mismo ang sabaw ng isda para sa iyo. Mabuting bata, kapag nakikita ko ang mukha mo, ang sakit ni Lolo, gumagaling na agad ng malaki. Bakit kayo nandito? Fu Xiaobei, dala mo ang ganyang klaseng matandang sira-sira para manatili sa VIP ward? Anong ward ang dalhin ko kay Lolo? May pakialam ka ba? Alam mo ba, ang ward na ito, si Chuksuan ang nag-ayos para sa lolo niya. Dala mo ang ganyang klaseng matandang pulubi dito. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho sa Han Corporation. Tatawagan ko si Chuksuan ngayon para paalisin ka. Nandito ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paalisin si Xiaobei. Sino ka para magdesisyon? Sino ka? Sino ako? Ako ang walang kuwentang lolo na sinasabi mo. Lolo po pala kayo ni Chuksuan. Pasensya na po. Ngayon po ay di ko kayo nakilala kaya nagkamali ako. Hindi ko po kayo nakilala. Sana po ay hindi na lang po ninyo ito intindihin. Ang dahilan ng aking pagdating ay para humingi po talaga ng tawad sa inyo. Umalis ka. Pumayag na si Han Chuksuan na makipag-engage sa akin. Kahit hindi ako gusto ng matandang ito, wala siyang magagawa. Sa huli, ipapasa pa rin ang Han Corporation kay Chuksuan. Pagdating ng panahon, Xiaobei, dahil mag-engage na si Han Chuksuan at Jian Siu, hindi na siguro tama na magtrabaho ka pa sa Han family. Ayoko na rin namang masyadong makipag-ugnayan kay Jian Xiu. Kaya siguro, babalik na lang ako sa coffee shop natin. Iyan ay mabuti pa nga. Para masasamahan mo rin si Mama nitong mga araw. Kung ano man ang gustong gawin ni Xiaobei, suportado ka namin. Salamat, Kuya 3.
Nasaan si Fu Xiaobei? Bakit hindi ko siya nakitang pumasok ngayon? Nag-resign na siya, sabi ng HR department sa sulat ng pagbibitiw na inihain niya, nakalagay na napakabigat daw ng trabaho. Alam ko na, hindi magtatagal ang isang mapiling dalaga. Kuya Tatlo, ang lungkot-lungkot ko. Xiaobei, huwag iiyak. Sabihin mo sa akin kung sino ang nangapi sa iyo, hahanapin ko siya at susumbatan. Si Han Chukshuan mismo, kahapon lang ay biniro niya ako, pero kinabukasan, engaged na siya kay Jian Siyu. Han Chukswan, ikaw na hunghang. Hindi ko na sana, ipinadala ka sa tabi niya. Pupuntahan ko siya para maklaro ang lahat. Kuya Tatlo, huwag na. Magpapakasal na siya kay Jian Siyu. Hayaan na, ayoko, nang makialam sa buhay niya. Pero Xiaobei, Hayaan na. sige. Susundin ko na nga lahat ng gusto mo. Xiaobei, kumusta ka? Chushuan, bakit mo ito ginagawa sa akin? Fu Xiaobei, iyon ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign? Hoy, Ang kumpanya ay hindi lugar na basta mo na lang pupuntahan at basta mo na lang aalisin. Kahit mag-resign ka, kailangan mo munang i-turn over ang trabaho bago ka umalis. Ginoong Han, ang tinatawag mong trabaho ay ang tulungan kang mag-ayos ng venue ng kasal, tama? Xiaobei, halika, uminom ka na ng pampagising. Ang labo. Si Han Chukswan na yan, sobra na talaga. Abot na sa ganitong punto, pinagsasamantalahan ka pa rin naman. Wala tayong magagawa, Kuya Tatlo. Trabaho iyan. Kailangan itong tapusin. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong i-turn over itong trabaho, lalayuan ko na si Han Chukswan. Sasama ako sa iyo. Pero huwag na huwag mong pakikialaman ang trabaho ko, ha? Sige. Opisina ito, hindi ito lugar para sa inyong pamilya. Tigilan mo na yan. Naparito ako ngayon bilang isang kasosyo. Ginoong Han, aalis ako kapag natapos ko na ang aking pagpapasa ng trabaho ngayon. Si Fu Xiaobei ay nagmamadaling mag-resign. Nakahanap na siguro siya ng bago niyang pagkakakitaan, ano? Hindi ka ba talaga makatiis ng walang lalaki? Kuya. Ilang taon na ba kayo? Ang pangit niyong tignan na nag-aaway. Ang dangal ng pamilyang Fu at Han mawawala dahil sa inyo. Kita mo na? Ako ang pinakamahalagang tao kay Xiaobei. Hindi ko lang alam kung makikilala pa niya kayo bilang kapatid kapag may bago na siyang lalaki. Aminin mo, nagseselos ka lang. Kuya, manahimik ka na. Ikaw na lang ang gumawa niyan. Tutal, engaged ka na. Para maiwasan ang hindi kinakailangang di pagkakaunawaan, mas makabubuti na huwag na tayong masyadong magkita. Malala ang sugat sa kamay ko, hindi ko kayang gawin mag-isa. Sino ang gumawa sa iyo niyan? Siguradong masakit yan dahil malala ang sugat, hindi ba? Ako na ang maglalagay ng gamot. Bahaw na sugat lang ito, hindi na talaga kailangan ng gamot. Paano mo nasabing hindi? Ako ang iyong kasintahan ngayon, at ang paglalagay ko ng gamot sa iyo dito ay nararapat lamang. Tara na, umalis na tayo. Matagal ko nang sinasabing hindi siya maganda. Xiaobei. Mag-usap tayo ng maayos. Kuya, bumalik ka muna sa kotse. Sandali lang ako at kakausapin ko siya. Bakit mo gustong mag-resign? Dahil hindi kasalan ang kasalan ang pinag-aralan ko, kaya hindi ko kayang gawin ang trabaho sa pag-aayos ng inyong engagement party. Mr. Han, pagkatapos mo akong marinig, masaya ka na ba? Kung gayon, ililipat kita ng posisyon. Hindi na kailangan. Wala akong balak bumalik sa ngayon. Kung ganoon, mag-leave ka na lang muna ng matagal. Bibigyan kita ng mahabang bakasyon. Xiaobei, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, sabihin mo lang sa akin at kay Chushuan. Pagkatapos ng lahat, ako ang fiancé ni Chushuan. May responsibilidad. Akong tulungan ang kanyang empleyado na ayusin ang sitwasyon. Hindi na kailangan, magre-resign ako.
Kuya Chuchuan, tandaan, engaged na tayo. Hindi ba dapat ayusin na natin ang pagkikita ng dalawang pamilya? Masyadong abala ang kumpanya kamakailan. Pag may oras na lang tayo, saka na natin pag-usapan. Lolo, Lolo? Aray, siguro, ito na ang mapapangasawa ni Chu Xuan na si Siyu, tama? Talaga namang napakaganda ng swerte mo. Lolo, kumusta na po ang kalusugan ninyo? Nagdala po ako ng pampalakas sa inyo. Ang nangyari noong nakaraan ay kasalanan ko. Pero ang taong walang alam ay walang sala, hindi po ba? Hindi ko po alam na kayo pala ang lolo ni Chu Xuan, kaya naging pabigla-bigla po ako. Hindi po siguro. Kayo magagalit sa isang bata, hindi po ba? Sa harap ng napakaraming tao, kung maglakas loob siyang pahirapan ako, iyon ay pagiging bastos ng matanda. Binibining Gian, kahit hindi ako ang nakita mo noon, hindi mo pa rin dapat sinaktan ang isang matanda, hindi ba? ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Tanungin mong mabuti ang mapapangasawa mo. Lolo, magiging apo niyo na po ako? Kaya kailangan kong linawin ang ilang pagkakamali sa inyo. Wala tayong pagdududa. Alam ko ng mabuti ang buong ugali mo at ang mga ginawa mo. Alam na alam ko. Hindi ka talaga nakikinig, matanda ka ano? Hindi mo ako masisisi kung ganon. Ay, tulungan niyo ako mabilis. Hindi ako marunong lumangoy. Bilisan niyo. Paano Tulungan niyo mangyayari ako. iyon? Kuya Ako ang Chuchuan, babaeng ako ang tumalon sa mapapangasawa dagat mo. para sagipin ka noong taon na iyon. Paano Bakit ka hindi mo matatakot ako sa konting iligtas? tubig lang? Kung gayon, hindi siya ang nagligtas sa akin. Kuya Chuchuan, Ang babaeng ito, ano pa bang mga bagay ang itinatago niya sa akin? Malamig na ang tsaa. Tayo na. Kuya Chuchuan, Miss Gian, Mr. Han, mukhang si Chu Xuan ay hindi ganoon ka-interesado sa iyo, ano? Pero narinig ko, may babae siyang palaging kasama kamakailan sa kumpanya. Ang pangalan ay Fu Xiaobei. ilang taon na, ba siyang pinalibutan ng mga tao? Lahat sila ay gusto lang na magpahigop sa kapangyarihan. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang mapapangasawa ni Chuchuan ay ako. Hindi madaling makuha ang posisyon ng ginang ng pamilyahan. Pero kaya kitang tulungan. Kuya, bakit mo ako tutulungan? Dahil nakikita ko, tunay ang pagmamahal mo kay Chu Xuan. Tanging babaeng tulad mo lamang ang makakasama ni Chu Xuan habang buhay. Tanging babaeng tulad mo ang makakatulong sa akin para mas mapabilis ang pagpapatalsik kay Han Chu Xuan mula sa pamilya Han. Muling imbestigahan, noong nalunod ako, sino talaga ang nagligtas sa akin? At saka, si Gian Siu bago kami mag-engage. Dapat itong manatiling lihim. Walang sinuman ang dapat makaalam. Si Assistant Zhang kaya? Imposible. Hindi ako lolokohin ni Assistant Zhang. Chukshuan, ang babaeng papakasalan mo, si Gian Siyu ba talaga? Sa totoo lang, noong nakaraang beses na ako ay naospital, si Fu Xiaobei ang nagligtas sa akin. Matuloy man o hindi ang kasalan, dapat kang pumunta sa Fu House para humingi ng tawad. Ang ikalawang binatang Jihan na pumunta sa Fu House. Ano ang sadya mo? Tito, ako ay dumating para magpasalamat. Salamat sa pagligtas ni Xiaobei sa aking lolo. Hindi na kinakailangan ng pasasalamat. Si Xiaobei ay isang mabait na bata. Kahit hindi pa lolo mo, kung iba ang tao, tutulungan pa rin niya. Kung wala nang iba pa, maaari ka na umalis. Tito, nabalitaan ko ang mga usapan na may kasunduan sa kasal. Nagkaroon kami ng kasunduan sa kasal. Han, nakatakda ka na mag-engage. May saysay pa ba ang pagtatanong niyan ngayon? May kasunduan man o wala dati? Sa hinaharap, wala na. Tito, ang engagement namin ni Gian Siu, ikakansela. Bago iyon, may ilang bagay pa akong kailangang kumpirmahin. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, bibigyan ko ng hustisya si Xiaobei. Gusto ko ring si Xiaobei ay bumalik sa pagtatrabaho sa Han Group. Xiaobei, pinaniniwalaan mo ba siya? Gusto ko lang bumalik sa trabaho. Sa totoo lang, dahil sa kasal ninyong dalawa. Kaya ka lang pinapasok sa Han Group para makapag-develop kayo ng nararamdaman. Pero, paano kanya trinato? Mabuti na lamang iyan. Wala na kayong engagement na yon. Hindi mo na kailangang bumalik.
Kuya ko, hindi ako babalik dahil sa kanya. Gusto kong matuto pa sa Han Group para matulungan ko ang aking kuya sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya. Huwag mong kalimutan, nandoon pa rin si Gian Siu. Kuya, huwag kang mag-alala. Alam ko at batid ko ang aking limitasyon. Tingnan mo. Siya iyon. Siya nga. Fu Xiaobei, ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito sa likod? Kaya kinansala ni Kuya Chushwan ang engagement namin? Gian Siu, gamitin mo ang utak mo para mag-isip? Bakit naman makikinig sa akin si Han Chuksuan? Hindi ba ikaw ang fiancé niya? Sumama ka kaagad sa akin. Chushwan, bakit mo kinansala ang engagement ceremony natin? Hindi mo ba sinabi na pananagutan mo ako? Bukod pa rito, iniligtas pa kita noong bata ako. Iligtas ako? Hindi ka marunong lumangoy. Paano mo ako nailigtas? At saka, pekas lang naman. Ang birthmark sa balikat mo. May lakas ka pa ng loob na tanungin ako kung bakit ko kinansela ang engagement? Chushwan, lahat ito ay dahil mahal na mahal kita. Ngunit napakataas ng tingin mo sa sarili. Kaya ito lang ang paraan para makita mo ako. Ibig bang sabihin sa'yo, sa panahong ito, wala ka man lang kahit kaunting pagtingin sa akin? Gian Siu. Galit na galit ako sa sinumang gumagawa ng pagsisinungaling sa akin. Bibigyan kita ng pera bilang kabayaran para sa gabing iyon sa hotel. Ngayon, umalis ka na. Chushwan! May nakita akong pregnancy test kit sa banyo kanina. Naku, kanino kaya iyon? Kay Fu Xiaobei. Pagpasok ko sa banyo, nakita ko siyang lumabas doon. Fu Xiaobei, buntis ka pala? Kung gayon, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. GN nga, Fu. Ma'am, Medyo nagmamadali ang naging ayos ng kumpanya, kaya pasensya na't pinapunta ka pa namin. walang problema. Si Fu Xiaobei, na ang gagamit ng sasakyang may plate number na 668. Xiaobei, saan ka na ngayon? Papunta ako sa kliyente. Bakit po, CEO Han? Wala naman. Kasi gusto ko lang marinig ang boses mo. Huwag na po tayong mag-aksaya ng oras sa kung ano-anong bagay, CEO Han. Ano ba talaga ang nangyayari? Kasi gusto ko lang tanungin, anong kakainin mo sa tanghalian? May gusto ka bang kainin? CEO Han, parang may problema sa preno ko. Maliit na Bay, makinig ka sa akin. Manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag kang magpanik. Anong gagawin ko? Tandaan mo, magiging maayos ka. CEO Han, may isa pa akong bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Nang araw na sinalubong natin ang mag-asawa mula sa Xianggang, sa totoo lang, noong gabi ng iyon, tayo... Ikaw pala iyon. Chokshuan, anong ginagawa mo? Umalis ka. Maliit na Bay, dahil sinipingan mo ako, kailangan mo akong panagutan. Kailangan nating magkasama habang buhay. Chuksuan, bakit ka ba napakabobo? Chuksuan, gumising ka, huwag na huwag mo akong takutin. May tao ba dyan? Chuksuan, huwag kang matutulog. Huwag na huwag mo akong takutin. Bumangon ka. Xiaobei, anong nangyari dito? Kuya ko, ayos lang ako. Si Chushuan, ginawa niya to para iligtas ako. Doktor, Ginawa namin ang aming makakaya. Ngunit hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Ihanda na ng pamilya ang kanilang sarili para sa pinakamasamang mangyayari. kuya. Pangatlong kuya. Pangatlong kuya, hindi ba isa kang divine doctor? Maaari mo bang iligtas si Chushuan? Pangatlong kuya, iligtas mo na siya, sige na? Xiaobei, huwag kang mag-alala.
si Han Chuxuan ay magiging maayos. Pangatlong kuya, kumusta na si Chuxuan? Wala na sa kritikal na kalagayan si Han Chuxuan. Napakahusay. Pangatlong kuya, salamat sa'yo. Kuya tatlo, 3 araw nang hindi nagigising si Chuxuan, ano, na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Xiaobei. Kakagaling lang niya sa malaking operasyon. Kailangan niya ng maraming oras para magpagaling. Ikaw pa nga ang mas kailangang magpahinga. Baka sa paggising ni Han Chuxuan, ikaw naman ang bumagsak ang katawan. Xiaobei, Chuxuan, gising ka na. noong bata ka, sa may ilog sa North City, hindi ba may iniligtas kang batang lalaki? Oo, Ikaw pala yon. Chuxuan, bakit mo tinatanong yan? Ako ang batang iniligtas mo noon. Dati, kaya ganoon na lang ang pagpapaubaya ko kay GNCU ay dahil sinabi. Anya sa akin, siya raw ang nagligtas sa akin. Bukod pa rito, noong gabing yon, pagkagising ko, siya ang katabi ko. Kaya naman, patuloy niya akong pinipilit na makipag-engage sa kanya. Hindi ko inaasahan na si Jianxiu ay gumawa pala ng napakaraming kahiyahiyang bagay. Malamang na ang ginawa niya ay hindi lang iyon. Chuxuan, parang may alam ka base sa sinasabi mo. Yung preno sa kotse mo, Ginawa rin ni Jianxiu? hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Siguradong may kasabwat siya. Ito ang ipinadala sa akin ng kasabwat ni GNCU. Kung bakit niya ito ipinadala sa akin, malalaman natin iyan kapag nalaman natin kung sino ang nasa likod nito. Malaman lang natin. Sige, Bakit ka? Umalis sa kumpanya noon sakay ng kotse mo? sabi ni Assistant Zhang, mayroong kailangang asikasuhin na urgent sa kumpanya. Assistant Zhang? Oo, Hindi ko talaga inasahang siya pala. Boss, anong nangyari sa iyo? Bakit ka na-aksidente? Assistant Zhang, sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa ito? Pasensya na, hindi ko alam na pakikialaman ni Miss Jian ang kotse. Akala ko gusto niya lang na paalisin si Miss Fu. Fiancé mo si Miss Jian, kaya Hindi ko fiancé si GNCU. Ang taong mahal ko ay si Xiaobei palagi. Siya rin ang nagligtas sa akin noon. Tungkol naman kay GNCU, niloloko niya ako palagi. Mr. Han, Miss Fu, pasensya na. Assistant Zhang, alam kong katulad ko, para kay Chuxuan din ang intensyon mo. Dapat tayong magtulungan para mahuli ang salarin na gustong manakit sa kanya. Kung may magagawa ako, utos lang po, Miss Fu. May plano ako. Kailangan ko ang tulong ninyo. Nagkaaberya si Fu Xiaobei, aksidente. Nasa emergency room siya ngayon. Ikaw ba ang may gawa nito? Ay, hindi maganda yan. Pero ang nangyari sa kanya, ibig sabihin lang malas siya. Alam mo ba na ang CEO kasama rin siya sa aksidenteng iyon? Mas malala pa ang sugat niya kaysa kay Fu Xiaobei. Gusto mo bang patayin din ang CEO? Ano? Paano nangyari iyon? May nagpadala ng text message na sadyang inakit ang CEO para pumunta doon. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Assistant Zhang, una, puntahan at alagaan mo si Chuxuan. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Ako na ang bahala sa matitira. Hanyang, ikaw ba ang nagpadala ng mensahe kay Chuxuan? Hindi mo ba alam? Kung hindi dahil sa iyo, patay na sana si Fu Xiaobei ngayon. Hindi mo siguro iniisip na ginawa ko ito para lang ikaw ay makaupo sa posisyon ng binibini ng pamilya Han, di ba? Hanyang, gusto mong makuha ang posisyon ng pinuno ng Han Corporation at gusto mo akong gamitin para tanggalin si Chuxuan? Ang posisyong iyon, sa akin talaga dapat iyon. Tungkol naman sa paggamit, ikaw lang ang tanga. Pupuntahan ko ngayon si Chuxuan para sabihin sa kanya. Sige, gawin mo. Kapag nalaman niya na tayong dalawa ang magkasabwat, sa tingin mo may pagkakataon ka pa bang makapagpakasal sa pamilyahan? Ang payo ko, mas mabuting makipagtulungan ka. Tulungan mo akong tuluyang mapatalsik si Han Chuxuan at bibigyan pa kita ng 200 milyong piso. Ano sa tingin mo? Chuxuan, uminom ka ng sabaw? Ako mismo ang nagluto niyan.
Siu, salamat sa'yo. Niloko ako ni Fu Xiaobei noon, hindi ko nakita na ang sayo, ang tunay na damdamin. Kapag nakalabas na ako ng ospital, mag-engage ulit tayo. Pagkalabas ko ng ospital, magpapakasal ulit tayo. Anong sabi mo? Pero hindi ba alam mo na hindi ako ang nagligtas sa iyo? At muntik ka, pang mawala ng buhay. Para lang iligtas si Fu Xiaobei. Kung ganoon, si Fu Xiaobei? Dahil lang may ugnayan ang pamilya Fu at pamilya Han, gusto ko lang bigyan ng paliwanag ang pamilya Fu. Hi, Choksuan? Huwag mo nang inumin itong sopas. Lumamig na. Magluluto ako ulit bukas. Sige, susundin ko ang gusto mo. Xiaobei, ang susunod na eksena ay magiging napakaganda. Ngunit, araw-araw, napapagod ako sa pagpapanggap na masaya habang kaharap si Jian Siu. Nakakapagod talaga. Kailangan ko ng kaunting pag-aliw. Paano kita aaliwin? Chokshuan, kaawa-awa ka. Umaasa lang ako na matatapos na itong kalokohan para magkasama na tayo ng walang anumang pagtatago. Huwag kang mag-alala. Para sa ating kinabukasan, lahat ng ito ay sulit. Xiaobei, may gusto akong sabihin. Nang kami lang ng pangatlong kapatid mo, lumabas ka muna. Kuya, huwag mo sanang saktan si Chokshuan ha. Mahihina pa siya ngayon. Ganoon ka ba nag-aalala? Nagagawin ko iyon sa kanya. Ayos lang. Alam kong gusto mo si Xiaobei, pero imposibleng makipagkumpitensya ako. Sa iyo ng patas. Han Choksuan, huwag mong kalimutan, ako ang nagligtas ng buhay mo. Magkaiba iyon. Para sa akin, mas mahalaga si Xiaobei kaysa sa buhay ko. Sige, ano ang kailangan mo? Bago ako mag-propose kay Xiaobei, kailangan ko kayong tulungan akong umarte. Kailangan kong tapusin ang seremonya ng pakikipagkasundo kay Jian Siu. Boss, narinig ko na nakalabas na sa ospital si Han Choksuan. Magpapakasal na raw siya kay Jian Siu. Anong sabi mo? Ang tanga niyang babae, hindi niya sinunod ang plano. Hindi maaari. Hindi ko pwedeng hayaang maging walang kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung ganoon, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Mukhang kailangan na natin siyang tuluyan, kung magtatagumpay tayo o hindi. Ngayon na natin malalaman. Assistant Zhang, maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin ng ilang beses. Kapag nakasal na ako sa pamilyahan, sisiguraduhin kong hindi kita pababayaan. Tungkulin ko po iyon. Ma, maganda ba ako? Oo. Ang anak ko ang pinakamaganda kaysa kay Fu Xiaobei. Hindi ko alam kung gaano kapakaganda sa kanya. Anak, kapag nakasal ka na sa pamilyang Han, wag mong kalilimutan kami. Ma, hindi ako katulad ng walang utang. Naloob na si Fu Xiaobei. Iba ako. Basta't makikipagtulungan kayo ng maayos. Kapag matagumpay akong makapangasawa sa pamilyang Han at naging ginang na, natural, hindi ko kayo pababayaan. Si Yu, ikaw talaga ang aming mabait na anak. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala. Kagwapo kapag nakasuot ng damit pangkasal. Ano? Hindi ba ako naging gwapo sa mga karaniwang araw? Huwag mong kalimutan. Ngayon ang pinakamahalagang kaganapan. Pagkatapos ng pagtatanghal na ito, marami akong gustong sabihin sa iyo. Mr. Han, oras na po. Kailangan na po ninyong sunduin si Jian Siu para umakyat sa entablado. Sige. Babalik ako. Sige na. Hindi maganda, Senyorita Fu. Nawawala po sina Young Master at Senyorita Jian. Ano? Bitawan mo kami agad? Sino ka ba? Palayain mo kami.
Kuya, Han Chuxuan, talagang ang galing mo. Kung magkunwari, no, nagsasaya ka pa kahit hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Isang babaeng tulad, among walang isang salita, mabuti pang manahimik ka. Kung hindi, uunahin kitang patayin. kuya, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi naman kailangan na umabot pa tayo rito. Hindi ba't kasalanan din yan ng matandang iyon na paborito ka? Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang sa akin ang Han family. Sa mga ginagawa mo, ang Han family sa iyong pangangalaga, masisira rin. Alam mo ba kung ano ang pinakakinaiinisan ko sa iyo? Iyan ang pagiging mapagmalaki mo. Kung masisira man ang Han family, dapat sa kamay ko. Tungkol naman sa iyo. May mga dinamita sa paligid mo at sa oras na iyon, boom. Magkasama kayong sasabog at magiging pira-piraso. Tingnan natin kung paano ka magpapatuloy sa pangangaral. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Sige. Lumapit ka sa akin. Gusto mong pakawalan kita, pwede. Patayin mo siya. Patayin mo siya at pakakawalan na kita. Kumusta na si Kuya? Ayos lang ba si Chushwan ngayon? Huwag kang mag-alala, bunso. Ginagawa ko ang lahat. Pangalawa, mabilis mong hanapin ang lokasyon nila. Nahanap ko na. Sila ngayon ay nasa isang abandonadong gusali sa labas ng bayan. Umalis na ang SWAT team. Mabuti. Sa tingin mo, palalampasin ba niya ang isang saksing nakakita? Lintik na taong iyan, mapanlin lang. Dahil gusto mong mamatay kasama niya, sige. Bitawan mo siya. Sige ba? Dahil gusto ninyong maghintay na mamatay ng sabay. Pagbibigyan ko kayo. Anong nangyayari? Huwag ka nang magsayang ng oras. Matagal ko nang pinatanggal ang mga bombang yan. Naglakas loob kang saktan ako. Kung hindi ako makakalabas ng buhay ngayon, papasamahin kitang mamatay. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa ng lahat. Huwag niyong kalimutan. Sino ang gumalaw sa kotse ni Fu Xiaobei? Sino ang gumalaw? Ano bang pinagsasabi mo? Pulis? Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi niya. Chushwan, buti na lang at ligtas ka. Marami pa tayong hindi nagagawa? Paano ko hahayaang ang mangyari sa akin? Ano pa bang meron? Hindi ba tapos na ang lahat? Hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon. Pagkatapos maresolba ang lahat ng ito, pupuntahan kita sa inyo. Xiaobei? Sino ang hinihintay mo? Si Han Chuxuan? Hindi ah. Iniisip ko lang saan tayo pupunta sa Makalawa. Kung ganoon, magdagat. Tayo ng 2 araw. Hay, okay lang din na magpalit ng paligid. Ang mainit masyado. Huwag na lang siguro. Bukod pa rito, marami pa akong kailangang gawin. Xiaobei. Ay, teka. Hindi pa nagpalit ng damit? Bakit ka ba nagmamadali? Halos nakalimutan ko. Alin kaya ang susuotin ko? Kai, bakit wala akong makitang maganda? Sa totoo lang, kahit anong suotin mo, Xiaobei, maganda ka. Kung sakaling hindi kanya magustuhan kahit kaunti, ang Han Chuxuan na iyan, sisipain ko sa palabas. Tama na, Kuya Tri. Lumabas ka muna. Magpapalit ako ng damit. Ang dalaga ay hindi na mapipigilan. Chushwan. Talaga bang desidido ko na ngayon? Baka mamaya bigla na lang may sumulpot na iba mo pang nobya. Tito, seryoso ako kay Xiaobei.
Nagkamali ako dati, pero tito, bigyan niyo pa ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Ang kini ng aming munting kayamanan, hindi ito kasing dali ng pagdaldal lang. Kailangan mo pang makapasa sa pagsubok namin. Ako ang gumawa ng lason na ito at tanging si Xiaobei lang ang may lunas. Kapag naglakas loob kang saktan siya sa hinaharap, malilintikan ka. Kakainin mo ba? Anong ginagawa mo? Ay, Chushuan. Anong kinain mo? Dalian mo, iluwa mo. Chushuan, anong pinakain ninyo sa kanya? Halika. Kumuha ka rin ng isa. Mint candy? Hanchok Shoan, congratulations. Pumasa ka sa pagsubok. Ang gusto kong sabihin ay, Xiaobei, mahal kita. Pumapayag ka abang maging asawa ko? Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Pumapayag ako.